Sa Nine Mystic Realms Martial Arts, ay ang namumuno at ang pinakamalakas ay ang tanging iginagalang lamang. At para sa paggalang ang pinakamalakas sa mundo ay mayroong isang listahan. Ito ay tinatawag na ang Heavenly List. May mga bulong-bulungan na ang mga nasa listahan ay walang katapusan na makapangyarihan. Bukod din maaari nilang gamitin ang kanilang mga kamay sa paghawi ng mga ulap at gumawa ng ulan sa pamamagitan ng kanilang mga kakayahan. At ang numero 1 sa listahan na ito ay ang nakamit ang kadakilaan na yumanig sa mundo. Maaari niyang karibal ang mga immortal at ang mga Diyos at tumayo laban sa langit. At isa nga dito ang taong ito naghihintay na babagsak sa kanya ang kidlat. Upang mag-breakthrough sa tugatog ng kapangyarihan. Habang papalapit ang bumubulosok na makalangit na kidlat. Na habang nakasubaybay din sa kanya ang mga tagasunod niya. Napasabi naman ng mga ito ang kanilang elder Ye Kangzuan, mukhang magsisimula na. Subalit sa mga sandali na pag-aantay ni Ye Kangzuan, mukhang nabuburyong naman siya na pahiwatig na wala makakapinsala sa kanyan. Sa di kalaunan ay bumitak na nga dito ang kalangitan na habang may papalabas na kung ano na bagay. Nanginitian lang naman ito ni Ye Kangzuan dahil sa ito daw talaga ang hinihintay niya. Habang bumubulosok sa kanya ito na naglalabas ng matinding pressure ay wala pa naman din action dito si Ye Kangzuan. Sa pagtambad nito ay isa nga itong dambuhalang espada ang, tinatawag na the Divine Sword of Execution. Dahil sa lakas nga ng pressure nagugulat ng ang matandang ito. At pahayag niya ito ang unang antas ng makalangit na pagsubok sa kapigatian. Ang Heavenly daw, na banal na armament ang Pearl Divine Sword ng pagpapatupad. Na agad din sinagot ng kasamahan niya bali-balita na tanging ang mga nakakuha ng pagkilala sa makalangit na daw ang kwalipikadong harapin ang espadang ito. Sa mga pagtataka peren nila na kung makakaya ba talaga ito ni Ye Kangzuan. At habang papalapit sa kay Ye Kangzuan ang Divine Sword Execution. Unti-unti niya din naman tinataas ang kanyang kamay. At sa pagtaas nito ay pinipigilan lang naman niya na walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng kanyang dalawang daliri. Sa dahilan din magkabitak-bitik ang pinakawala ng Devon Sword ng kalangitan. Dahil sa di inaasahan ay lumulugwa nga ang mga mata ng mga tagasunod ni Ye Kangzuan dahil at bumaba pa ang mga panga nila. Dahil sa pinigilan lang daw ito ni Ye Kangzuan na walang kahirap-hirap sa dalawang daliri niya. At habang nagkakalaglagan ang mga piraso ng Divine Sword ay sinasabi naman ni Ye Kangzuan ito daw ay maliwanag kaya wala na bado mas malakas pa dito. Dahil sa sinabi ni Ye Kangzuan ay nagalit naman dito ang kalangitan. Bakit naman daw ang lakas naman daw ng loob ni Ye Kangzuan na insultuhan silang mga nasa kalangitan? Na isa ka lamang hamak na mortal na nilalang na may body refining realm cultivator. Sa pagbitak ng kalangitan na paglabas naman din ng tatlong mga nilalang. Isa nga itong dragon at phoenix at sa gitna ay animoy isang blacksmith na may hawak na malaking palakol. At sinasabihan nga dito ito si Ye Kangzuan na napakamayabang naman daw nito para hamonin ang kalangitan. Na agad din naman sinagot ni Ye Kangzuan masyado ka ng maraming sinasabi at hawak niya din na pirasong bato ni Ye Kangzuan. Bigla nga niyang pinitik ito tango sa kalangitan at sinasabihan niya pa ang mga ito na pwede na rin kayong magpahinga. Magsalita pa sana sila subalit di na nga ito nakapagsabi pa na kung ano-ano dahil sa bumubulosok na sa kanila ang butil na bato. Nang sumabog ito ng napakalakas ay hiyaw na lang ang mga naririnig sa kanila. Mungkahi ng bida sa kalangitan na ngayon na ang iyong mga sandata at mga sundalo ay natalo. Dapat sa oras na ito dapat ka na lumitaw ng personal. Dahil sa mga pang-iinis naman ng Ye Kangzuan ay sobrang nagalit nga dito ang kalangitan. Sa dahilan magwala ang mga kidlat na kung saan-saan na lang ito tumatama sa kabundukan. Wika ng matanda sa pagwawala ng kalangitan dahil sa ito daw ay ang daang-daang heavenly tribulation. Subalit kahit ganun pa man kumpiyansa naman dito si Ye Kangzuan pahayag niya nga sa kanyang sarili. Natingnan natin kung matatalo kita o hindi. Na agad nga rin ito naghanda para salubungin ang daang-daang nakidlat na pinakawalan ng kalangitan. Sa mga nagliliwanag na mga mata ni Ye Kangzuan at taas ng dalawang kamay sa kalangitan. Nagsilabasan nga rito ang mga daang-daang din na mga gintong palad na pagsasalubong din sa daang-daang kidlat ng kalangitan. Sa mga salubong na mga pag-atake ay unti-unti rin naman natatalo ang mga gintong palad ni Ye Kangzuan. Hanggang sa matalo ang kanyang pagharang sa mga daang-daang kidlat.
At sa kinatatayuan ni Ye Kangzuan bumubulosok nga rito ang napakalakas na shockwave na yumanig sa buong kabundukan. At sa pagwasak sa kabundukan na unti-unti din naman naglalaho ang katawan ni Ye Kangzuan. Pahayag pa niya na parang ito na daw ang pahiwatig ng kanyang katapusan. At sa kalungkutan ng mga mata ni Ye Kangzuan dagdag pa niya na isang hakbang na lang sana. Habang pinagmamasdan nila si Ye Kangzuan kalungkutan nga din ang naramdaman dito ng matanda. Subalit sinabihan naman sila ni Ye Kangzuan. Mula ngayon hindi na siya ang maghahari sa Siyam na Kaharian. Dagdag pa ng bida sa matanda na tinuturing niyang kaibigan. Na hanggang dito na lang ako at iiwan ko na sayo at ikaw na ang bahala sa mga demon. Hanggang sa naglaho na nga ang buong katawan ni Ye Kangzuan. Dahil nga dito di peren makapaniwala ang matanda na natalo si Ye Kangzuan. Nagsalita nga din ang nasa tabi niya kahit daw ang sagradong katawan ni Ye Kangda ay di peren kinaya ang daang-daang heavenly tribulation. At sa pagkamatay nga dito ni si Ye Kangzuan sa heavenly realm. Mula ngayon ang pinakamataas na posisyon sa listahan ng heavenly rankang ay magbabago. At sa kalamidad sisabog na naman ang mundo. Sa parehong sandali sa Nine Realms. Sa pagkamatay ni Ye Kangzuan nagsilabasan nga ang mga demon dahil sa oras na daw nila ang pagbangon. Sa kuta ng Demon Realm. Habang may nakaupo sa trono na may buto at bungus sa paligid niya. Ay sinasabi naman niya na kasama ang pagkamatay ng body refining ancestor sa wakas ay mapapamahalaan niya na ang Siyam na Kaharian. Venerable Desolate Bone Immortal, sambit niya. Sa kabilang banda sa Thunder Realm habang tuwang-tuwa ang isang ito. Dahil sa ang pagkamatay ni Ye Kangzuan ang kanyang inaantay sa libong-libong taon ay sa wakas ay nangyayari na. Dagdag pa niya ang pagkasira sa listahan ng Heavenly Realm na siya ang Thunder Demon ay ang kukuha sa pagkakataon na ito. Ang hirangin bilang pinakamalakas sa Nine Heavenly Realm. Sa kabilang banda naman sa Demon God Realm. Na si King Zon Huang pahayag niya na sakay-sakay sa kanyang dambuhalang ahas. Ang Heavenly List ay malapit nang magbago kung wala si Ye Kangzuan upang sugpuin ang kaharian ng Demon God Realm ay sa wakas panahon na para babangon sila. Dagdag pa niya sa mga anak niya sa baba na magmagsaya sila sa pagkakataong ito. Na tinugunan naman ng nasa baba na mga demon sa pamamagitan ng paghiyaw. At sa kabilang banda na maaliwalas at kagandahan ng panahon sa Celestial Realm. Pahayag ng babae Ye Kangzuan kung wala ka rito magugulo ang Siyam na Kaharian at ang mundo. Dagdag pa niya pero alam niya na hinding-hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. At siya si Yu Qinghan. Wika niya muli kung nasaan ka man ngayon kahit saang bahagi ka man ng mundo naroroon. Nandito lang siya maghihintay sa pagbalik mo. Sana all ngek. Pagpapatuloy at sa mga makalipas na panahon. Sa Kangzhou City Jiuzhuan Continent. Habang maraming tao na nagdaragsaan at nagsisiksikan. Dahil pala sa isang nakatayong ito na pinahayag niya. Na bukas ng umaga gagabayan ko kayong lahat sa Qingshuo Mountain para kumuha ng entrance exam. At habang may isang paana ang papalapit din dito. Dahil din sa tinura ng lalaking tagapamahala ay nag-uunahan nga sila makaunang makapasok at ang iba pa ay nagsisigawan na unahin daw sila. Kapansin-pansin din naman ito nakatalukbong sa ulo. Na ito pala si Ye Kangzuan ay buhay pa nga at tawagin na lang natin siyang ang ating bida. Pahayag niya nga 3,000 taon na ang lumipas iba na ang mundo ito ang mga dagat ay naging parang hindi niya akalain. Dagdag pa niya na siya si Ye Kangzuan ay babalik sa Qingshan sect. Ayon dito sa kanya ang mga libong-libong mga mandirigmang ito, ay itinatag ng niya. Sa kanyang kapanahunan, mayroon siyang milyon-milyong alagad at siya ang numero 1 sekta sa Nine Mystic Realms. Dagdag pa niya mahigit 300 taon na siyang hindi nakabalik at nagtataka siya kung sino na kaya ang namamahala sa sekta ng Qingshan ngayon. At mga kaisipan na ito ay may bigla naman din may humablot sa damit niya. At tinatanong sa bida na pulubing kapatid. Sa pagkakakita naman ng bida na kung sino ito ay isa lang pala ito na bata. At tinatanong nga rito ng bata ang bida kung may sakit ba daw ito. Dahil sa nagsasalita daw ang bida na mag-isa sa sarili niya. Subalit bigla din naman dito may napansin ang bida sa bata. Sa isipan niya nga habang may kung anong aura ang lumalabas sa katawan ng bata. Ay ito daw ang kambal na dawist na konstitusyon ng yin at yang. Dagdag pa dito ng bida paano pa magkakaroon ng napakahusay na katawan ng Dao sa kaharian na ito. At di niya inaasahan na makakatagpo ng napakagandang talento sa mas mababang mundong ito.
At sa masayahing kain ng bata bitbit ang kanyang pinatamis. May tinuro nga ito sa itaas at sinasabihan niya ang bida na tingnan niya daw ito dahil sa may malaking black python na ahas sa kalangitan. Dahil sa sinabi ng bata ang mga nakakarinig nga nito ay nagsitawanan dahil sa ano naman daw ang pinagsasabi ng pulubing ito wika nila. Na agad naman din ito tiningnan ng bida sa taas at sinasabi niya din sa sarili nito. Ang kambal na dawis na konstitusyon ay may walang katulad na sensitinidad sa mga panlabas na nilalang sa mundo. Habang nandidilim ang itaas nito ay dagdag pa ng bida mukhang magkakaroon ng sakuna sa Kangjo ngayon. Dahil nga sa pagtakip ng araw at pagdidilim ng kinatatayuan nila ay napamura na lang nga ang nakakakita nito. At kung ano naman daw yan ang nasa kalangitan. Sa pagkakita nila naglalabas naman agad ang dila ng ahas na ito. Nang tumanbad na nga ay sobrang laki nga talaga ng ahas at naglalabas pa ito ng lilang aura sa paligid sa dahilan magulantang ang mga tao. At nagkanya-kanya na nga sa mga pagtakbo ang mga ito at nagsasabi sa kanilang mga sarili. Na ayaw pa daw nilang mamatay dahil sa virgin pa daw siya. Subalit ang bida at ang bata na nasa gilid ay wala naman itutugon. Sa mga takot ng mga tao ay humiyaw nga dito ang malaking ahas sabay din inihawi ang kanyang buntot. At sa mga binagsakan ng dambuhalang buntot ng ahas ay nagsiliparan nga rito ang mga tinatamaan habang ang isa ay dinaganan ng dambuhalang buntot. Sa natutuwa nga ang python na ito na tumatawa pa dahil sa matagal-tagal niyang paghahanda at araw. Ay sa wakas nakainom na rin siya ng dugo ng mga martial artist. At kalaunuan kapag makapag-breakthrough na siya magiging dragon na ang kanyang katawan. Habang tinitingnan niya ang walang mga buhay na mga pinatay niya, ay may bigla naman dito nagsabi sa python na di niya akalain na nakapagsasalita ito ng kanilang lingwahe ng mga tao. Nakinalinggan din ng black python dagdag pa ng babae sa python na mukhang nasa stage ka na ng pagiging transmigration. At siya si Han Zengling taga Qingzuan Sect Vermilion Bird Hall at sa likuran niya ang mga disciples. Subalit sinagot lang naman ito ng black python na kung ano naman kaya nyo ba akong pigilan. Dahil sa pagmamayabang black python agad naman nagsisugod ang mga taga Qingzuan Sect. Pahayag pa ni Han Zengling sa mga kasamahan niya na mag-ingat sila dahil sa mapanganib ang kinakaharap nila. Subalit sa paglapit nila bigla naman din nagbuga ng maitim na usok na nakakalason itong black python. Dahil din sa agwat ng lakas nila lahat naman ng taga Qingzuan Sect ay di na nga din naiwasan ang atake ng black python. Dahil sa pagkatanto nila na mas malakas sa kanila ang black python. Agad niya na din inutusan ang nasa likuran nito na humingi na ng tulong sa nakakatandang kapatid nila. Na walang alinlangan tumugon naman ang nasa likuran niya na naintindihan niya. Sa pagtaas naman ng isang daliri ng disciples na ito dahil sa ito ang hudyat. Na agad rin naman sumabog sa itaas pahayag na paghingi ito ng tulong sa Qingzuan Sect. Subalit di naman ito ikinatakot ng snake python dahil lahat naman sila ay lalamunan niya at tanggapin na lang nila ang kanilang kapalaran. Sa pag-atake muli ng snake python na pinakawalan niyang mga kidlat ay mas lalong pa nga napipinsala itong mga babae. Dagdag pa ng snake python na ito na uunahin niya muna wasakin ang lungsod na ito at pagkatapos babalikan kita para kakainin at susunod lahat ng mga tao naririto. Habang nagkarambulan ang mga tao na tumatakas dahil sa takot na ayaw pa nilang mamatay, ay wala pa naman din dito ginagawa ang bida pati na rin ang bata na kasama niya na nasa likod nito. Subalit dahil sa papasugod na sa kanila ang snake python ay naman pikit na lang nga rito ang bata sa takot at napakapit sa bida. Na kung ano na daw ang kanilang gagawin ngunit wala pa naman din dito tugon ang bida kung di manahimik. Habang bumubulosok ang napakalaking buntot ng snake python tango sa kanila halos mahawi nga rito ang kaulipan. At nang bumagsak ito sa baba ay sinag na lang nga ang nakikita. Subalit dahil sa pagtataka ng bata na kung bakit buhay parent siya, ay unti-unti naman din niyang binubuksan ang kanyang mga mata. At sa pagkakakita niya ay sinalulang naman ito ng bida sa pamamagitan ng kanyang isang daliri. Pahayag pa ng bida ito daw ay isang maliit na uod lamang. Dagdag pa ng bida na tila naiinis na napakapangahas naman ito naguluhin siya. Sa inis ng bida ay liwanag na lang nga muli ang nakikita na habang tumalsik na ang katawan ng snake python sa itaas nito. Dahil nga dito nagkaputol-putol nga ang mga pangil ng snake python at naluha pa at napamura na lang na kung sino ba daw itong bida. At nang bumagsak ito sa baba ay yumanig nga dito ang kalupaan at sa pagdudulot din ng pagsabog.
Napansin naman ito ng mga disciples ng Qing Zuan sect at napatanong sa kanilang mga sarili kung ano ba daw ang nangyayari. At sa sobrang atake na natanggap ng snake python ay nagsisi nga ito sa kanyang sarili. Sa nakahandol sa inyang katawan ay napasabi na lang ito na kung alam lang niya na mangyayari ito di na sana siya nangahas na sumulong dito. Sa pagkamatay ng snake python ay agad din naman ito kinuha ng bida ang core nito at ito ang Heavenly Python Demon Elixir. Sa kaisipan ng bida habang nagliwanag ang core ng snake python. Ito ay isang beast's core ng isang transmigration stage barbarian demon napakalalim ng espiritual na enerhiya nito. Subalit na pagtanto din ito ng bida na ang snake python ay pinalaki ito ng martial artist. Dagdag pa niya parang may gustong naagplaplano laban sa Qing Zuan sect. At ginawa nga ito ng bida bilang elixir. Sa pagbabago nito ay bigla naman din ito naging maliit sa mga palad ng bida. Dahil sa kagustuhan ng bata na makita ang maliit na snake python napasabi nga siya na ang cute daw nito. Kaya naman ay ibinigay ng bida sa bata ang snake python dahil sa napakawalang silbi daw ito para sa kanya. Nakinatuwa naman ng bata ito pahayag pa ng bida sa kanya na ano naman ang pangalan mo munting bata. At sa magpapakilala na sana itong bata sa bida. Ay may bigla naman din may napansin ang bida. Dahil pala sa pagdating ng mga disciples ng Qing Zuan sect. At nang dumating ang mga disciples ng Qing Zuan sect, ay natutuwa naman ang mga taong ito dahil sa wala na daw sila sa panganib ngayon. At sa nakikita nila na dumating ay kumpiyansa na sila sa kanilang kaligtasan dahil sa ito daw si Shen Yunfei. Di lang daw ito gwapo ay apo din ito ng Elder of Inner Hall of Qing Zuan sect. Naagad din naman ito binati ni Han Zhengling dahil sa narito ang kanyang senior brother. Sa paglapit naman rin ng kasamahan ni Shen Yunfei ay pinahayag niya nga dito. Kinumpirma nila ang pagkamatay ng Black Python subalit hindi nila alam ang sanhi ng kamatayan nito. Dagdag pa niya ngunit ang kakaiba ay ang parehong Black Python Beast Core at Demon parehong nawala. Naagad naman ito sinagot ni Shen Yunfei na anong ibig mong sabihin na nawala ito. Paliwanag niya nga pinaghihinalaan niya na ang Black Python ay nabigong makayanan ang tribulation at namatay sa lugar na ito. Dagdag pa niya ganun pa man may tumutulong sa kaguluhan at kinuha ang Demon Pellet at ang Beast's Core bago sila dumating. Sa pahayag naman din ni Shen Yunfei na nakangiti sa kanila na kung sino man ang nakakakita sa core pellet ng Yin Python ay surrender na sa kanya. Subalit sa kalooban niya ay nanggagalaiti nga ito sa galit. Dahil sa ang core at pellet ng isang Yin Python na malapit ng umakyat sa heavenly stage ay napakahalaga ito para sa kanya. Dahil sa pagkawala ng Demon Pellet at Black Python core. Nagkatinginan nga itong mga disciples sa isa't isa dahil sa di talaga daw sila makapaniwala na kung bakit na lang bigla ito nawala. Dahil nga sa ayaw nila ito mahanap at may disciples naman din ng Qing Zuan sect na kaya itong hanapin at tukuyin. Sa pamamagitan ng kanyang artifact na salamin. At di kalaunan ay lumiliwanag nga ito. Sa liwanag naman agad nga rin tumango at hinahanap na kung sino man ang may hawak ng Demon Pellet at core nito. Na di naman sila nabigo sa paghahanap dahil sa tinutukoy na ang bata mismo ang may hawak. Sapagkat ay ibinigay ito ng bida. Dahil sa pangamba ng bata ay tinatanong niya nga ang bida na kung ano naman daw ang liwanag na iyon. Subalit sinabihan naman siya ng bida na huwag kang mag-alala dahil sa nandito lang siya. Dahil sa nahanap na ng Qing Zuan sect ang core ng Black Python ay di nga sila makapaniwala na isang bulubi lang ang may hawak nito. Subalit dahil sa nakaturo pa din ang liwanag sa bata sa inis naman ng bida. At pagpitik ng kanyang mga daliri. At nawasak nga ang artifact na hawak-hawak ng disciples ng Qing Zuan sect. At di nga ito makapaniwala dahil sa isang pulubi lang ang Sumire sa kanyang artifact. Dahil din sa nakikita ni Shen Yunfei ngumiti nga ito dahil napaka-interesado daw ng bida. Sa utos ng mga pananalita ni Shen Yunfei ay sinabihan niya nga ang mga ito na kunin ang core at ibigay ito sa kanya. Na sinusunod naman nila ito sa dahil umaatake ang tatlo tango sa bata at bida. Subalit ganun pa man di pa nga sila nakababa ay sumulpat naman ang bida sa likuran nila na kinapanglalaki pa ng kanilang mata. Sa galit ng bida ay nanggagalaiti nga ito sa galit dahil sa ang lakas naman daw ng mga ito manakit ng mga tao. At tinatawag ang kanilang mga sarili na bilang disciples ng Qing Zuan sect. Naagad nga itong pinaghahadjas ng bida sa baba sa dahilan din magsibaunan ang kanilang pagmumukha nila sa lupa. At sa paglupag naman ng bida sa baba ay sinasabihan niya nga ang mga ito na paano kayo manggahas manakit ng bata. Dagdag pa niya na didismaya talaga siya na ngayon ang bagong henerasyon ay mga basura. Habang nakatingin ang bida sa Shen Yunfei ay binanggit niya nga muli mas masahol pa kaysa sa nakaraang henerasyon niya. At nagkatitigan nga ang mga ito sa isa't isa.
Dahil sa nakahandose na mga walang malay na disciples ng Qingzuan sect, ay nasaksihan naman ito ng taong bayan at sari-sari nga ang mga komento nila na talaga binugbog lang ng isang pulubi ang mga ito. Sa pagbaba naman ni Shen Yunfei ay pinahayag niya nga sa bida na nakakatuwa na ang isang punk lang ng body refining realm ay kayang talonin ang dalawang disipulo ng Qingzuan sect ng mag-isa. Ngunit dahil ang Beast Core at Demon Pellet ay hindi nawala, ang Panginoong ito ay nasa mabuting kalagayan at maaaring iligtas ang iyong buhay. At sa pag-control naman dito ni Shen Yunfei sa espada, agad nga ito ibinagsak sa harap ng bida, dagdag pa ni Shen Yunfei, putulin ang iyong mga binti. Habang tinitingnan ng bida ang espada na nasa harap nito ay nagsihanda naman din ang ibang mga kasamahan ni Shen Yunfei na kung sakali lalaban dito ang bida. Sa pagmamayabang ni Shen Yunfei ay idinagdag niya pa na wag kalimutan ng bida na teritoryo niya ito. At pinapalibutan na nga dito ang bida dahil sa kung ayaw naman ng bida sumunod, ay ang iyong parusa ay hindi magiging kasing simple ng pagputol lamang ng iyong mga binti. Subalit may isang kamay din naman humarang dito at sinasabi kay Shen Yunfei na ito ay mali. Na kinapagtataka ng bida, na ito pala ay si Han Zhengling, pahayag niya sa brother niyang si Shen Yunfei. Ang dalawang taong ito ay nakapulot lang ng Beast Core at Demon Pellet na hindi alam kung ano ito. Kaya mangyaring hayaan na lang sila. Subalit itinanggi naman ito ni Shen Yunfei at pinapaalis ito si Han Zhengling sa harapan ng bida. Wika niya nga ang pulubing ito ay nang ahas na saktan ang mga disciples ng Qingzhou sect. Ang pagpuputol sa kanilang mga binti ay sapat na para kawan sila. Subalit dahil di talaga kagustuhan ni Han Zhengling ang parusang ito ay nagmamakaawa, parent siya na pabayaan na lang ito. Dahil sa inis ni Shen Yunfei na kung sino ba daw ito si Han Zhengling na utos-utusan siya. Dahil sa isa lang naman itong hamak na disciples. Sa galit ni Shen Yunfei ay pinakawalan niya nga ang kanyang beast soul na kung tawagin ay Ice Lion. Nakinagulantang ni Han Zhengling at bigla na din nga siya nakaramdam ng takot sa sarili niya. At di nga rin ito nakalampas sa mga nakakakita dahil sa natatakot rin daw sila at kumanto pa nila na ganito na pala kalakas si Shen Yunfei. At ito daw ay nakakatakot. Dahil sa pressure na nilalabas ng Beast Soul ni Shen Yunfei ay nanginginig na nga ang mga tuhod ni Han Zhengling at napapaisip din siya na di niya na maigalaw ang kanyang katawan. At nang aatakihin na nga ito si Han Zhengling na tila lalamunan ng dambuhalang bibig ng Beast Soul ni Shen Yunfei. Ay wala na nga dito magawa si Han Zhengling kundi nakatayo na lang sa takot. Habang sinisigawan siya ng kanyang mga junior sister na pinapaalis siya sa kinatatayuan nito. Habang sinisigawan nga siya ay wala na nga ito sa sarili hanggang sa may bigla na lang may tumulak na kamay sa kanya. At sinabihan si Han Zhengling na nagpapasalamat siya nito sa pagtayo sa harap niya. Na ito pala ang bida na tumulak sa babae, pahayag niya nga kung gaano kakilakilabot ang pagpapakita ng isang primordial beast sa ika-6 na baitang. At tumilapon nga sa gilid si Han Zhengling. Habang naglalabas pa din ng pressure ito si Shen Yunfei ay hinaharap na nga ito ng bida. Pahayag nga dito ni Shen Yunfei sa bida, na pang-iinsulto na ipakita sa kanya kung ano nga ba ang pinag-iba sa martial artist at mortal na gaya mong pulubi. Agad sinagot naman din ito ng bida na talaga ba gusto mong makita ang pagkakaiba. Na habang unti-unti na rin tinatanggal ang suot niyang talukbong sa ulo. At sabay na nga ito pinakawalan ng bida ang kanyang soul aura nito na nagliliyab sa lakas ng pressure. Nang lalaki nga ang mata niya sa gulat at takot ito si Shen Yunfei at papatol-patol kung magsalita na kung ano ito. Dahil sa di na makagalaw sa takot si Shen Yunfei ay di niya na namamaliin ang bumulosok na ang atake sa kanya. Naanimoy mga lagam lang sila at paghawi ng malaking palad ng bida nagkatilapon nga Beast Soul ni Shen Yunfei at kasama na din siya nito. Dahil sa kayabangan ni Shen Yunfei ay hindi pa nga dito na kontinto ang bida sa kanya. Kundi inaapakan-apakan pa ang mga binti nito. At sinasabi ng bida na sobra talaga siyang nadidismaya pagkatapos ng mahabang panahon. Ganito ang nadadatnan niya na mga katulad mong basura. At napahiyaw na lang nga lang sa sakit ito sa kanyang binti. Dahil sa di talaga alam ni Shen Yunfei na kung sino itong bida. Ay napatanong nga siya na kung sino ba talaga ito. Subalit hinawakan lang naman ng bida ang ulo ni Shen Yunfei at munadnad ang pagmumukha nito sa lupa. At sinasabi ng bida sa kanya na mahalaga pa ba na kung sino siya. Dahil sa pinaggagawa ng bida sa pagmumukha ni Shen Yunfei ay di na nga maitsura ito.
At sinasabi niya din na kung sino ba daw pwedeng tumulong sa kanya dahil sa papatayin siya ng psychopath na ito. Dahil sa mga pagmamakaawa ni Shen Yunfei ay bigla rin naman dito may napansin ang bida na isang presensya sa taas. At sinasabihan yung bida gamit ang isang telepathy pahayag na nasa taas nito mangyaring magtira pa ng awa. At sa ngalan ng Qingzuan sect mangyaring patawarin sila. Dahil sa presensya na gumagamit ng telepathy ay napagtanto naman din ng bida na malakas-lakas din ito. At sinasabi niya na nga mukhang hindi lahat ng taga Qingzuan sect ay hindi basura. Habang naglalabas ng nakakatakot na soul aura ang bida sinasabihan niya nga ito si Shen Yunfei na bata. Pasalamat ka dahil sa may kung sino na iligtas ang iyong buhay. Sa takot na si Shen Yunfei ay inilapit din naman ng bida ang kanyang daliri sa noo ni si Shen Yunfei. At nagbogtong hininga na lang nga dito ang bida at napasabi pa na sa totoo lang ayaw niya lang makatawag pa ng pansin. Kaya naman wala na nga magawa ang bida kundi gamitin ang memory manipulation. At sa pagtaas ng kanyang kamay ay pumasok nga dito ang enerhiya ng bida sa katawan ni Shen Yunfei. At napasigaw na lang nga ito at sabay na din ibinagsak ito ng bida sa maraming tao na nanunood. At sa pagbangon ni Shen Yunfei ay napahawak na lang nga ito sa ulo niya at napasabi na kung ano ba daw ang nangyayari. Habang nasa lapag pa ito si Shen Yunfei ay bumaba na nga rin dito ang taong gumamit ng telepathy. At sinasabihan siya nito sa susunod kung susubukan mong manakit ang mga normal na tao sa Kangzhou ng walang dahilan. Ay ako na ang papatay sa iyo. Subalit sa mga nakakakita din ng mga normal na tao ay namumula nga ang mga pagmumukha nila. Komento pa nila na isa daw itong fairy at napakaganda niya. Sa nakikita din dito ni Shen Yunfei ay napabulalas nga ito sa pangalan na dumating na si Ye Lingyan. Ye Lingyan Saintess of the Qingzuan sect. Pahayag niya nga na kahit apo ka ng Elder of the Inner Hall. Di kita sasantuhin kaya kitang patayin ng ilang segundo lang. Subalit dahil sa pagmamataas ni Shen Yunfei ay sumigaw nga ito at pahayag niya. Ye Lingyan huwag mong isipin na dahil lang sa saintess ka ng Qingzuan sect magagawa mo ang lahat ng gusto mo at sabihin ang kahit anong gusto mo. Dagdag niya na siya ang prodigy na si Shen Yunfei. At wala kang karapatan pangaralan siya. Subalit ganun pa man bumulosok na nga sa kanyang pagmumukha ang espada ni Ye Lingyan. Sa dahilan bumaliktad ang buhok nito pataas. At nang kaunti na lang ang pagitan ng espada para tumama sa pagmumukha ni Shen Yunfei. Ay itinigil naman ito ni Ye Lingyan pahiwatig na di siya nagbibirong pumaslang. Dahil sa lakas at bigat ng aura ni Ye Lingyan halos nahadjap nga lahat ng mga nakakakita na mga ordinaryong tao. Dahil sa lakas ng presensya pinakita ni Ye Lingyan na pumatay sinasabihan niya pa nga ito na. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magsalita na kinabubulan ng bunganga ni Shen Yunfei sa takot na mamatay? Pati si Han Zhengling ay manghang-mangha sa kakayahan na pinakita ni Ye Lingyan. Dahil sa di man lang nakayan ito ni Shen Yunfei ang isang simpleng pag-swing lang ng espada ni Saintess Ye Lingyan. Habang bumogila pa din ang bibig ni Shen Yunfei ay pinahayag nga ni Saintess Ye Lingyan. Sa mga ito ibalik nyo na si Shen Yunfei sa sekta para magpagamot at ibigay sa Hall of Law Enforcement walang pwedeng makialam. Natinogonan naman ng mga kasamahan ni Shen Yunfei ito na naintindihan nila. At sa patalikod ni Saintess Ye Lingyan ay agad din naman lumapit ito sa bida na gumalang. Pahayag niya nga sa bida patawarin mo sana ako sa hindi ko pagdidisiplina ng maayos sa mga disipulong iyon at sa pagdulot sa iyo ng labis na kaguluhan. Habang wala naman din tugon dito ang bida ay. Napapaisip naman din ito si Saintess Ye Lingyan sa bida dahil sa nagtataka parent siya sa lakas ng bida samantalang nasa body refining level pa naman ito. Dahil sa kagandahan ng Saintess di nga rin ito nakaligtas sa mata ng bata dahil sa ang ganda daw talaga. At ayon din sa kaisipan ng bida hindi niya talaga inaasahan na ang babaeng ito ay mayroon katangi tangi na pambihirang katawan. Dagdag pa ng bida ito sword body na may pinakamataas na grado ng may natural na talento at bilang lang sa mundo. Habang sinusuri ng bida ang pagkatao ng Saintess ay mas napapaisip pa din siya na Ye ang kanyang pangalan. At siya ay may titulong Saintess di kaya siya ang inapo ng kanyang dakilang disipulo na si Ye Qing. Agad naman din ito sumagot ang bida at sabay din tumalikod na ano naman kung magandang ka. At say ka nagkaroon ka na ng malubhang karamdaman mula sa iyong pagsasanay sa espada at malapit ka ng mamatay. Nakinagulat naman ni Saintess Ye Lingyan na pahiwatig na totoo nga ang magsinasabi ng bida. At magtatanong pa sana siya na kung bakit ito alam ng bida.
Subalit sumingit naman dito si Han Zhengling sa usapan nila at sinasabihan ang bida na pasiga. Na isang hamak na pulubi na manggahas magsalita sa Saintes at nagligtas sa iyong buhay kaya mag-ingat sa mga binibitawan mong salita. Nawala na nga lang masabi ang Saintes kung di mapatingin sa kanyang junior sister dahil sa wala daw talagang alam ito. Dahil sa pinagsasabi ni Han Zhengling ay tinatawanan na lang ito ng bida at sabay na din hablot sa kamay ng bata. Habang papaalis na sila ay naghabilan pa ito na ang Ten Dual Sword Chi ay hindi ganoon kadaling matutunan sa pagsasanay. Dagdag pa ng bida na kung gusto mo malutas ang iyong kinakaharap na problema ay maghanda ng VIP room para sa kanya kasama ang bata, na kinapang lalaki ng mata ng Saintes. Pahayag nga muli ng bida mamayang gabi nang kung maisipan mong pumunta, ay dapat pumunta ka sa kwarto ko mag-isa. Dahil sa mga binitiwan na mga salita ng bida ay kung ano-ano na lang nga ang naiisip dito ni Han Zhengling at pamumula. Wika niya nga na kung ano ibig sabihin ng bida na papuntahin sa kwarto ang Saintes. At sa mga komento din na nasa likod na kung nawawala na ba daw ang katinuan ng bida. Sa pagtataka ng Saintes napapaisip nga siya ang Ten Dual Sword Chi ay nilikha ng ancestors na si Yeqing. At ang pamamaraan ay hindi kailanman ipinasa sa sinumang tagalabas kaya paano niya malalaman. At di na nga ito nagdalawang isip pa ang Saintes kundi pumayag sa kagustuhan ng bida. Pahayag niya nga sa bida na pumapayag na siya at mangyaring hintayin siya mamayang gabi sa kwarto nito. Nakinagulat naman ng mga nakakarinig at ang isa pa ay bumaba pa ang panga. Pahayag nga din nila na kung ano ba do ang ibig sabihin nila. Dahil din sa may kesendo na sila ay sinasabi na nga din ito ng bida na mauna na siyang umalis kaya't hihintayin na lang kita mamayang gabi. Pati si Han Zhengling di na nga din maitsura ang reaksyon nito sa pagpayag ng Saintes. Makalipas ang mga ilang sandali. Sa panuloyin habang may kumakain na ito pala ang bida at ang bata. Habang kakatapos lang kumakain ng bata ay may bigla naman din ito napansin sa maliit na black python. Pahayag niya nga sa bida na parang may gumagalaw na figure ng tao sa loob nitong maliit na black python. Na di nga naman nagkamali ang bata sa mga nakikita nito. Dahil sa loob ng maliit na black python ay nagsisigaw nga dito ang isang matanda na mga pulubi palayain daw siya nito. Sa oras na pagdating ng gabi habang nakatulog na sa bosog ang bata, ay may isang paa naman din dito na papalapit. At ito pala ang Saintes na si Yeling Yan. Pahayag niya sa bida na may paggalang gaya ng pinagkasunduan dumating siya sa tamang oras na pinag-usapan. Na agad naman ito sinagot ng bida na kung nahuli ka lang ng kaunti baka sesabog na ang pure yang energy sa katawan mo. Dagdag pa ng bida kahit ang mga Diyos ay hindi ka na mailigtas. Nagulat nga dito ang Saintes dahil sa kung paano naman ng bida nalaman pati ang pure yang energy. Sa kaisipan ng Saintes ang pure yang fairy ang pinakamalakas na enerhiya ng apoy na sumasabog sa katawan sa hindi regular na pagitan. Dagdag pa niya sa tuwing nangyayari ang pure yang energy ang iyong katawan ay masusunog na parang nagliliyab at ang sakit ay hindi mo makaya. Ngunit ang kanyang master lamang ang nakakaalam nito kaya paano niya nalaman ito? Dahil sa mga pagtataka pa din ng Saintes ay di niya na maiwasan sabihin sa bida. Na bagamat nakikita mo ang pure yang energy sa katawan ko pinigilan na ito ng kanyang master. Dagdag pa ng Saintes huwag kang maglakas loob na subukang takutin ako gamit ang pamamaraan mo na yan. Na sinagot naman din ito ng bida na napigilan nga ito ng master mo. Tingin mo ay nakipaglokohan ako sayo. At sabay nga din tumayo ang bida at nagpakawalan ng kanyang pure energy at sinasabihan ang Saintes. Kung sigurado ka tapos subukan mong harangan ito gamit ang pure yang sword mo. Na sinagot naman din ito ng Saintes na kung yang ninanais mo. At sabay din siyang nagpakawala ng pure yang energy sa kanyang espada. Subalit ganun pa man ang pinakawalan niyang atake ay bigla naman ding bumalik sa kanya. At inaatake siya nito mismo sa dahilan din na pipinsala ang kanyang katawan at mapaubo ng dugo. Dahil sa kanyang pinsala ay tinatanong niya nga na kung bakit bigla na lang nagwawala ang kanyang pure yang energy imposible kaya ito. Pinaliwanag naman ito ng bida habang papalapit sa Saintes pahayag niya nga ang iyong mga meridian ay nasunog at nagninangas. Kaya naman ang paniningas nito ay nagreresulta sa daluyan ng iyong sword energy sa dahilan din ng siwang na dinadaanan nito ay sinasaraduhan. Dagdag pa ng bida ang iyong mangmang na master ay nagsasabi sa iyo na ang Ten Dual Sword Chi na naiwan ni Grandmaster Ye ay hindi kumpleto kaya naman hindi dapat ginagawa ito ng walang pag-iingat.
Dagdag muli ng bida, kung patuloy kang magsasanay ng ganyan mababaliw ka at ang iyong sword chi ay masusunog sa iyong puso. At baka ikaw ang magiging pinakabatang huling saintess ng Qingzuan sect. Dahil sa sinabi ng bida ay kinagalit nga ito ng saintess dahil sa masyado ng maraming masakit na salita ang pinagsasabi ng bida sa kanyang master. Dagdag pa ng saintess, hindi magsisinungaling sa kanya ang master niya. Dahil sa mga hinanakit ng saintess ay pinakitaan na nga ito ng bida kung ano talaga ang kahalugan ng pure yang sword chi energy. At sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay ng bida lumiyab nga agad dito ang pure yang sword energy. At sa mga palad ng bida ay sumisiglab nga dito ang totoong kahulugan ng pure yang sword chi. At sinasabihan itong saintess, sa tingin mo ba ay mas maganda pa ang pure yang sword chi ng iyong master kaysa sa akin? At ano sa tingin mo? Dahil sa nasaksihan ng saintess ang pure yang sword chi ng bida, ay napatanong na lang nga siya sa kanyang sarili na kung paano nagkakaroon ng ganoon kalalim na pag-uunawa ang bida. Sapagkat nasa body refining level lang naman ito. Pahayag nga ng bida maraming bagay na hindi mo akalain na magiging posible. Dagdag pa niya, ang iyong master ay maaaring iligtas ka o ang buong Qingzuan sect. Ngunit ako isang pulubi sa body refinement realm, maaari pa. Sa binitiwan na mga salita ng bida sinasabihan niya nga ito muli ang saintess. Ngunit bakit ko naman kailangan iligtas ka samantalang hindi naman tayo magkaano-ano tulad ng kamag-anak o anumang bagay? Dagdag pa ng bida na hinahawakan ang mukha ng saintess, ngunit kung papayag ka na maging lingkod ko, gagawin mo lang isama siya sa Qingzuan sect bukas. Pagkarating sa Qingzuan sect, ikaw ang bahala sa aking pagkain, pananamit, tirahan at pang-araw-araw na gawain. Na agad din naman sinagot ito ng saintess ang bida na huwag masyadong gaamon dahil lang sa kailangan ko ng tulong mo. Na sinagot naman din ito ng bida kung hindi dahil sa katotohanan na siya si Ye Kangzuan ay gumagalang sa Qingzuan sect. Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang maging tagasunod ko? Dagdag pa ng bida, gayon paman pagsisilbihan mo lang ako ng 6 na buwan at pagkatapos nito malaya ka na. At sa nanggagalaiti ng galit ng saintess ay napaisip na lang nga siya nito. Nabaliw ang lalaking ito, ngunit may kumpiyansa siyang nagsasabi ng mga bagay na parang tama at makatwiran. Habang tulog na tulog ang bata ay wala na nga itong pangpagpipilian pa na pumapayag ang saintess. At nangangako daw siya basta kayang pigilan ng bida ang pure yang fiery energy sa loob niya. Na agad na nga rin nilapat ng bida ang kanyang kamay sa noo ng saintess at pinahayag niya, hindi kita pakikitunguhan ng masama kung susundin mo lang ako. At sa pakiramdam naman ng saintess ay ramdam niya na agad ang init na ipinapasok ng bida sa kanya. Sa kaisipan niya ay di nga daw talaga nagsisinungaling ang bida dahil sa ito talaga ang pure yang energy. Dagdag pa niya na kung sino ba talaga ang lalaking ito. At makalipas ang mga ilang minuto ay nakaupo na nga sila at naghahanda na para padaloyan ng enerhiya ang saintess. Habang nakalapat ang kamay ng bida sa likuran ng saintess ay sinasabihan niya nga ito, kahit man gaano kasakit subukan mong tiisin ito. At sa pagsisimula nila ay bigla na lang ang napasigaw ito at napaungol ang saintess. At sa tulog na bata ay nangangamba nga ang saintess baka daw magising ang bata. Subalit sinabihan din naman siya ng bida na wag ito mag-alala dahil sa pinainom niya ito ng pangpatulog. Ngunit sa kabilang banda naman ay nakikinig pala dito si Han Zhengling. Habang namumula ang pagmumukha niya ay napapaisip na lang nga siya nito kung ano man ang ginagawa ng bida at saintess. Wika niya nga, di naman siguro nila ginagawa ang bagay na yun, di ba? Kalaunan ay tumahimik na nga ang paligid at mga ilaw na lang ang mga bukas. At sa pagtatapos din ng bida ay nakatulog na nga dito ang saintess. Habang nakatanaw ito sa bintana at liwanag ng buwan. Masaya nga siyang napapaisip kung sa huli ay nasa panganib na ang buhay ng dalaga. Ngunit siya ay isang pambihirang hiyas, ang kanyang talento sa sword art ay walang kapantay. Dagdag pa niya, ang matandang iyon ay talagang nakatagpo siya ng isang malaking kayamanan. Makalipas ang gabi. Habang masaya ang mga tao na pinag-uusapan nila ang lumulutang na sasakyan, ay papalapit naman din ang bida kasama ang saintess at ang bata. At sa mga pagdaan naman nila ay napakomento nga dito ang babae dahil sa mas lalo pa daw gumaganda ang saintess. Subalit ang bulong naman ng mga lalaking ito ang naririnig nilang ungol kagabi. At sigurado daw sila ay sa saintess iyon. Habang naghahanda ng lumipad itong saintess ay pinahayag nga ng bida. Kung pwede ba daw sila sumakay sa espada ng saintess kasama ang bata. Dahil sa wala naman din itong magawa ang saintess ay sumang-ayon na lang nga ito sa bida na pwede naman kayong sumakay kasama siya at sabay pamumulan ng mukha.
Nakinatuwa nga ito ng bata at sabay yamakap sa Saintess dahil sa makakalipad na daw siya na kinailang naman din ito ng Saintess. Naagad na nga ito lumipad at habang tuwang-tuwa ang bata dahil sa nakakalipad na daw siya. Habang naiiwan ito si Han Zhengling ay naguguluhan pa nga rin ito dahil sa di niya talaga maintindihan ang Saintess na kung bakit niya ginagawa ito. At sa pagdating nila sa Qingzuan sect, at kasama din ang sinasakyan ng kumukuha ng exam upang maging disciples ng Qingzuan sect. Habang papasok ang mga ito ay natutuwa nga sila dahil sa ganito pala daw kaganda ang pasukan. At may nagsasabi din kapag nakapasa daw sila sa pagsusulit at naging outer disciple ng Qingzuan sect ay mapupuri siya sa kanyang mga ninono. Habang naglalakad papalapit din ng bida ay napatanong nga siya sa Saintess kung saan naman sila daldalhin ito. At baka naman pwede mo kami dalhin sa panuloyin mo na kung saan may magandang babae para mas mabilis mo akong pagsilbihan. Subalit umipal na naman nga ito si Han Zhengling, wika niya nga nairitang-irita sa bida. Mga mabahong pulubi ang mga nakatatandang kapatid na babae sa tuktok ng Saintess, lahat sila ay kasing ganda ng mga diwata. Sa tingin ko sinusubukan mong kainin ang laman ng isang sisni at wala kang pakinabang. Dagdag pa niya habang agad dumistansya ang bida sa kanya, tsaka anong ginawa mo sa Saintess kagabi, bakit niya tinawag na master ang isang pulubi na katulad mo? Na sinagot naman din ito ng bida na nakakalokong pananalita habang ang mukha na tila walang matinong isasagot. Pahayag nga ng bida, ano sa tingin mo ang gagawin ng isang lalaki at isang babae kapag sila ay nag-iisa sa iisang silid na magkasama sa kwarto? Dahil ito ay ang mga bagay na hindi mailarawan. Dagdag pa ng bida, kung hindi mo maintindihan maipapakita ko ito sa iyo ng personal mag-isa. Nakinamula naman ang mukha ni Han Zhengling at agad din naman niyang sinagot ang bida na hindi di bali na lang. Pati ang Saintess nag-ubo-ubuhan na lang at sa pagsingit siya din sa usapan ay sinasabi niya nga aayusin niya ang angkop na tirahan para sa Master Ye sa lalong madaling panahon. Habang patalikod ang Saintess ay dagdag pa niya, ngunit kailangan ko munang dalhin ang mga practitioner ng Kangzhou sa Qingzhou Hall Square. Subalit sumingit naman nga ito si Han Zhengling at nagyayabang sa bida, pahayag niya nga. Narinig mo naman siguro ang Saintess, nagsimula na ang pagsusulit at pagpasok namin sa Qingshan Luotian Formation mamaya. Kaya mabahong pulubi, huwag umihi sa pantalon dahil sa takot mamaya. Na sinagot naman agad ito ng bida na bakit naman siya matatakot. Makalipas ang mga ilang minuto sa Qingzuan Grand Hall Square, habang may iba't ibang formation sa gitna nito at pinapalibutan din ng mga kumukuha ng mga pagsusulit. Dahil nga sa naiinitin na dito ang bida ay nagrereklamo na nga ito dahil sa hanggang kailan naman daw sila maghihintay. At sabay tinawag ng bida itong Saintess na kasambahay at maghanap ng deck chair para sa kanya at bilasin mo wag pabagal-bagal. Na tinogonan naman agad ito ng Saintess na nawalang kareklamo-reklamo na masusunod, sir. Habang si Han Zhengling ay napanganga na naman at sinasabihan ang Saintess, hindi siya ang iyong master kaya bakit ka nakikinig sa kanya kung ano man ang pinapagawa sa iyo. At nang lumakad na nga itong Saintess ay sinabihan niya nga lahat ng disipulo ng Yunzhou Lezhou at Chuzhou, bilasan yung pumasok sa bulwagan ng eksaminasyon, may mas importante pa siyang gagawin mamaya. At sa mga nakakakita naman sa Saintess ay nakikilala naman nila ito dahil ito daw ang Saintess ng disciples ng Kangzhou. Habang ang isa nagsasabi ding napakaganda niya talaga at gusto niya talagang makipagkamay sa kanya bago siya mamatay minsan lang. Subalit sa kabilang banda may bigla na lang ngang may sumabog dito. At sa paglinggan naman ng mga disciples ay nagsiliparan nga mga tinatamaan ng mga pagsabog. Habang ang isang ito ay nilalamon na ng apoy at sumisigaw na tulungan siyang apulahin ang apoy dahil sa nasusunog na ang kanyang puweten. At sa mga nakakakita nga ng ibang mga disciples, natatakot nga ang mga ito. At napasabi na ganito pala kahirap ang pagsusulit at ano ang gagawin niya, wala siyang lakas para makapasa sa pagsubok na iyan. At sa pamumuno din ng matandang ito sa pagsusulit ay pinahayag niya nga, hindi nila kayang tiisin ang lower grade Vermilion Bird Red Flame at White Tiger Gangchi. Hindi man lang qualified ang mga disciples na ito, Elder Xingping, wika niya. At napasambit naman din dito ang bida na nakangiti talaga ba? Nakinalinggan naman ng lahat ng mga nakakarinig. Habang pinapaypayan ng Saintess ang bida ay pinahayag niya nga sa mga ito. Mabuti maliwanag iyon dahil madali para sa inyong lahat na matakot. Dahil sa di nga alam ng Elder kung sino ito ang nagsasalita ay nagtataka na lang nga siya. Dagdag ng bida, "Che, nakakahiya kayo na." Habang nagliliyab na rin sa galit ito si Han Zhengling dahil nga sa kung ano-ano na lang na pinapagawa sa Saintess. Subalit kalaunan na pagtanto din ng matandang na kung sino itong nagpapaypay dahil sa ito daw ang Saintess.
At napasabi din ang kanyang kasamahan sa likod na kung sino bayang pulubi na pinapaypayan ng Saintes. Pati nga ang ibang mga disciples ay nagagalit na nga sa bida sapagkat nasasaktan daw ang kanilang puso dahil sa tagahanga sila ng Saintes. Na habang ang isa naman ay minumura ang bida dahil sa mapapatay niya daw talaga ang pulubing ito. Subalit sa kaisipan naman ni Han Zhengling ay natutuwa nga ito sa may galit sa bida. Dahil ang tanga daw ng bida para pukawin ang napakaraming tao at sigurado siya na bagbag ang aabutin niya. Gayon pa man wala naman pakialam dito ang bida, pahayag niya nga. Hindi kailangang magalit sa kanya ang babaeng ito ay 3,000 taon na mas bata sa kanya. Hindi ba mas bata ay dapat igalang at pagsilbihan ng mga matatanda tulad niya? Subalit may bigla din naman dumating sa eksena at pinangaralan ang bida na mapangahas ka. Pahayag nga nila habang naglalabas nagmainit-init na kanilang mga aura. Si Sister Ye Lingyan ay isang saintess ng Qingzhou sect. At kami ang 3 elite ng Qingzuan sect ay dumating upang kumuha ng pagsusulit. Habang bumababa sila dagdag niya para sa kapakanan ng aming Sister Ye ay naparito sila para sa kanya. At sa pagbaba naman nito ay sinasabihan pa ang bida ang lakas naman ng loob mong pulubi ka para traituhin ang Saintes. Talaga bang wala ng halagay ang buhay mo siya si Yunlongjie disciples of Qingzuan sect. At iniisip nga din ng matanda ang 3 ito ay mga mahuhusay na martial artist at karapat-dapat na maging 3 natatanging may talento. Ng mga panlabas na sekta ay nakaya nilang makayanan ang pagsubok ng madali. Habang pinapalibutan ang bida ng mga disciples na parang nasa beach lang ito. Ay napakomento pa nga dito ang isa at paturo sa 3 dahil sa ang 3 mga lalaking ito ay napakatalino at pinili ng mga elder sa loob ng sekta. Dagdag pa nila na balitaan niya din na maaari kang tanggapin bilang mga alagad ng panloob na sekta nang hindi kinakailangang kumuha ng anumang pagsubok. Dahil sa pagdating ng 3 ay mas lalo pa nga ito natutuwa si Han Zhengling sa kaisipan niya nga. Ang 3 mga lalaki na ito ay ang mga kinatawan ng sect at ang pinakamalakas na alagad ng taon ito. Dagdag pa niya mabahong pulubi mas mabuti pang lumayo-layo ka na sa Saintes ngayon at tigil-tigilan mo na yan ang pagmamayabang sa harap ng mga naririto. Dahil sa hindi na siya makapaghintay upang makita kung paano ka matatapos. Subalit nginingitian lang naman ito ng bida at napasabi sa mga ito hindi masyadong mabilis mga bata. At agad na nga itong 3 pumasok sa formation at nagpapasikat sa kanilang mga kakayahan. At di rin naman sila nabigo dahil sa mas lalo pa silang hinahangaan ng mga disciples at komento nga nila. Talagang sinira nila ang formation karapat-dapat talaga silang tawaging 3 elite at mga tunay na henyo ng sekta. Na sinagot naman nila ang mga papuri ng mga disciples na wala lang ito sa kanila at sabay din papasalamat. Sa paglapit naman din nila sa bida ay nagpahayag nga ito si Yunlongjie kung inaalagaan ka ng Saintes dapat napakalakas mo tama ba ako? Dagdag niya sabay turo sa formation sa likuran na hinahamon ang bida kung malakas ka tumayo ka dyan at subukang ipakita sa kanila ang lakas mo para kahit papaano may matutunan kami sang-ayon ka ba pulubi. Dahil sa paghahamon ni Yunlongjie sa bida ay mas natutuwa pa nga dito itong mga disciples dahil sa kawili-wili daw ito. Dagdag pa nila oo tama magiging masaya nga ito makikita natin kung papaano ipapahiyan niya ang kanyang sarili dito. Subalit pabulong nga ding sinabi sa kanila ng bida na patayuin niyo ako para subukan ang formation na iyan bakit naman. Habang iniinom niya ang hawak niyang tsa binanggit niya nga muli gusto mo talaga subukan ko iyang formation na kahit mga normal na tao ay kayang lampasan yan. Dagdag pa niya ewan ko ba ano bang maganda doon. Nakinagalit nga ito ni Leito pahayag niya sa bida na sumigaw anong ibig mong sabihin sa tingin mo ba ang matibay at napakagandang formasayon ng Qingzuan sect ay biro lang sayo. Dagdag niya nga na dinuduro-duro ang bida ang lakas naman ng loob mong na isang pulubi magsalita ng walang kahihiyan sa Qingzuan sect. Ganun pa man sa galit ni Lei Tao ay pinigilan nga ito ni Chu Changfeng dahil sa walang daw saysay pa magkipag-usap sa pulubi na yan sapagkat sa may inis ka lang. Subalit sa talino at tusong tingin nga ni Chu Changfeng ay sinasabihan niya nga ang bida dahil galing sa bibig mo na ang patunay. Na kayang makalusot ang mga normal na tao sa formation bakit hindi ikaw mismo ang magpapatunay. Dagdag pa niya gusto ko talaga makita na subukan mo ito. Na tinugunan naman agad din ito ni Yunlongjie na si Brother Chu Changfeng ay tama at may punto siya. Dagdag pa ni Yunlongjie na habang inilapit pa niya ang kanyang pagmumukha sa bida mabahong pulubi ang yabang mo bakit hindi ka lumapit at subukan mong patunayan ang iyong sarili. Pahayag niya nga muli sa bida na huwag mong sabihin na tatakot ka na.
Na sinagot naman din ito ng bida sabay hawi sa kamay niyang may hawak na tasa ay buti na lang nga din ay mas mabilisin din nakapag-react ito si Lei Tao. Pahayag nga ng bida kahit na ang isang normal na tao ay talagang nakakasira ng formation ngunit hindi ako isang normal na tao kaya paano ko ito maipapakita sa kanyang sarili. Dagdag pa ng bida kung isa kang lingkod dapat kang kumilos bilang mag-isa. At nakikita mo naman na ang kanyang tasa kanina pa ay wala ng laman kaya ano pa ang pinag-aantay mo magmadaling lagyan ang kanyang tasa. Nawala na nga lang masabi ang Saintes kung sumunod subalit sa kalooban nga ng Saintes. Minumura niya nga ang bida dahil sa ang pulubing ito ay talagang pinakita pa talaga niya sa mga tao na katulong talaga ang turing nito sa kanya. Sa pagbuhos naman ng tsaa sa tasa ng bida ay nakangiti nga ito ang Saintes kahit labag sa kanyang kalooban. Kinukumpirma niya sa bida kung totoo ba talaga na kayang lampasan ng mga normal na tao ang formation na ganun kadali. Na sinagot naman din ito ng bida na kahit ikaw na taga-silbi ko ay di naniniwala sa kanyang mga salita. Na agad din naman nagdahilan ng Saintes na hindi dahil sa nagtataka lang talaga siya. Subalit sa isipan niya nga paano naman posible na kahit isang normal na tao ay makapasa sa ganoong pagsubok at ito ay hindi bababa sa ikalimang baitang ng Qingzuan Sect Formation. Sa pagtungga ng bida sa kanyang tsaa pahayag niya dahil sa ang lahat ay nagtataka pa din kung kaya ba ng normal na tao ito. At sabay tapon sa tasa at sinabi sa kanilang lahat din ipapakita niya ito. Na agad din naman natutuwa ang mga disciples dahil sa wakas ay tumayo na din ang walang hiyang pulubi na yan. Dagdag din ng isang kasamahan niya gusto niya din makita kung ano ba talaga ang kakayahan niya dahil sa napapasunod niya ang Saintes. Habang naglalaro yung bata ay bigla naman din ito napalingon dahil sa pagtawag ng bida sa kanya. Bolong nga ng bida sa bata dahil sa ito ang ipapunta niya sa formation na agad na nga rin ito tinuruan ng bida kung ano dapat gawin pagdating niya sa loob. Na agad din naman ito naintindihan ng bata kung ano ang dapat nitong gawin. Habang tumatakbo papunta sa formation ay kumakaway pa ito sa bida habilin pa ng bida sa bata sige lang magsaya ka. Dahil sa mga kalokohan ng bida at mga nakakarinig nito ay nanigas nga ang mga disciples. Wika nga nila tingin lang ba talaga ng bida ay isang laro lang ito para sabihin sa bata na magsaya lang sa formation. Dagdag pa nila habang nahuhulog ang mga panga nila iniisip niya talaga na hayaan ang isang bata na pumasok sa nakakamatay na formation. Sa pagtataka din ng Saintes sa kanyang master kung sigurado ba siya na ang bata talaga sapagkat hindi naman ito isang cultivator. Subalit hindi naman agad ito sinagot ng bida at bigla na lang bumalik sa kanyang kinakaupuan at sinasabihan ang Saintes. Kung ang batang si Zir ay isang cultivator ay hindi siya isang ordinaryong tao tama. Pati nga si Lei Tao ay di rin makapaniwala na ang maliit talagang batang iyon ang papasok sa formation. At napasabi din si Yun Longjia na nakangiti na ito daw ay kawili-wili dagdag pa niya dahil tiyak na hahayaan niyang mamatay ang batang ito sa harap ng lahat. Isang kamatayan na walang matitira habang enjoy ang bata na lumalakad at papunta sa formation. Ay gulat naman dito ang mga disciples dahil sa kung ano ba talaga ang pinaggagawa ng bida bakit ang bata pa ang inutusan. Habang nakapasok na ang bata sa formation napahinto naman ito dahil sa itong mga circle ang pinag-uusapan nila kanina ng big brother niya. At agad na nga ito hinakbang ng bata ang kanyang isang paa habang ang mga disciples na ito ay nananabik din makita kung ano nga ba ang ipapakita ng bata sa kanila. At nang makapasok ang paa ng bata ay sumiklab nga din dito ang enerhiya ng formation sa dahilan ding mags itaas ang buhok nito. Sa pagsiklab naman ng mga apoy ay pumapalibot nga ito sa bata habang naglalabas ng matinding pressure. Subalit imbis matakot ang bata ay namangha pa nga ito dahil sa ito daw ay kahanga-hanga. Habang iniisip ng bata ang tinuturo ng bida sa kanya kung ano dapat na hakbang ang kanyang gawin. At di na nga nagdalawang isip itong sumugod at iniiwasan ang maling hakbang sa mga formation at sa pagtakbo ng bata ay binibilang din niya naman ito bawat 3 hakbang at kaliwat kanan. At di nga rin kalaunan ay nakapunta na din ang bata sa dulo subalit sa dulo naman nito ay may isa namang dambuhalang pagong na naglalabas ng nakakasindak na presensya. At bigla na lang ngang ito bamuka ang bunganga para umatake. Dahil sa pangamba ng Saintes sa bata na mapahamak ito sinasabihan niya nga ang bida na Sir. Bagamat mabagal ang paggalaw ng pagong na si Xuanwu ngunit mayroon itong napakalawak na hanay ng mga pag-atake. At isa pa hindi isang cultivator ang bata ito ay napakadelikado sa kanya.
Naagad din naman ito sinagot ng bida ang Saintes na huwag kang mag-alala sa bata, manood ka lang at mag-enjoy. Habang bigla na nga lang napasigaw ang disciples sa likod ng bida dahil sa aatake na daw ang pagong na si Xuanwu. Sa pag-atake ng pagong na si Xuanwu ay naglalabas nga ito ng mga matutulis na bato. Habang tuwang-tuwa naman ang bata na iniiwasan niya ang mga bumabagsak na matutulis na bato sa kanya. At sa mga pag-iiwas niya, pahayag ng bata, kapag daw nakatatlong bilang ka na ay yumoko. Habang bumubulosok sa taas ng bata ang napakalakas na atake. Sabay nagbilang na naman nga ito ng 1, 2, 3. At pagkatapos daw tumayo, lumakad pasulong ng 5 hakbang. Pagkatapos ay huminto at takpan ang iyong mga mata at magbilang ng 4. At sa paghinto naman ng bata habang nakatikip ang kanyang mata ay nagbilang na naman nga ito ng 1 hanggang 4 na kinahinto din sa pag-atake ng pagong na si Xuanwu. Dahil sa mga pinaggagawa ng bata sa loob ng nakakamatay na formation ay napakakosot na lang nga dito sa mata si Yun Longjie, pahayag niya nga. Tinakpan niya lang talaga ang kanyang mga mata sa gitna ng pag-atake ng mahusay na Luo Tian formation. Talaga bang totoo ito? Pati nga si Lei Tao ay di rin maiwasan magtanong sa kanyang sarili sa dahilan ding kinurot-kurot pa ang gwapong pagmumukha niya kung totoo ba talaga ang nakikita nila o isang ilusyon lang. Habang si Chu Changfeng halos matanggal na nga din ang pagmumukha niya, kakainat pahayag niya nga sa kanyang mga brother. Kailangan nating tatlo na gumamit ng 50% ng ating lakas para ipagtanggol ang ating mga sarili. Dagdag pa niya dahil sa ito ay isa lamang isang panaginip. Habang ang Saintes naman ay di rin maiwasan matuwa sa bata dahil sa ito daw ay napakagaling. Subalit bigla din naman ng lalaki ang mata ng Saintes sapagkat bakit daw patungo ang bata sa pagong na si Xuanwu. Habang tuloy-tuloy din sa pag-unawa ang bata sa mga habilin ng bida. Pahayag niya nga 3 hakbang papunta sa harap tapos sa kaliwa, 3 hakbang at panghuli, 1 malaking hakbang pagsugod, at bigla nga itong nagpakawala ng pagsigaw na napakalakas. Subalit kalaunan bigla naman din itong lumiit at nakatingin sa bata at sa manghadi ng bata sapagkat ang cute daw nitong maliit na pagong. At sabay na din itong itinaas ng bata, pahayag niya nga sa pagong kung gusto ba nito makipaglaro sa kanya. At sa paghaplos-haplos ng bata sa maliit na pagong na si Xuanwu, mas lalo nga ito natutuwa habang sa likuran niya naglalabas pa din ng matinding pressure ang pagong. Muli din naman nga makapaniwala ang mga nakakakita sa nasaksihan nila, lalo na ang mga disciples na ito. At napatanong na lang sa kanilang mga sarili na baka totoo nga na kaya talaga makalusot ang mga normal na tao sa Great Formation na iyan. At pagkatapos ng mga ilang sandali ay napagtagumpayan na naman nga ng bata ang pangalawang pagsubok. Habang nasa kamay na naman niya ang isang makapangyarihang ibon na phoenix. At ganun din sa pangatlong pagsubok, matagumpay din ng bata na nakuha ang isang pusa. At sa pang-apat na pagsubok ay isang dragon na naman nga ito na kinatuwa naman ng bata. Dahil sa natapos na ang bata at nakuha niya din ang mga ito ay unti-unti naman din naglalaho ang formation. Sa saya ng bata ay nagtungo nga agad ito sa bida at nagsabi, brother, tingnan mo, nakipagkaibigan siya sa mga cute na maliit na 4 na mga hayop na ito. Habang ang 3 mga hambog na nakakakita ay nanigas nga ang mga ito sa dahilan din tumulo pa ang sipon ni Lei Tao. Habang padaan itong bata sa mga disciples ay nagtataka pa nga rin sila dahil sa kung paano daw naging imposible ito dahil sa nagawa talaga ng bata na makaligtas. At sa pagharap din naman ng bata sa bida ay pinahayag naman din niya na, big brother, maaari ko bang itago itong maliliit na mga hayop na ito? Na agad din naman sinagot ng bida na siguradong kaya mong alagaan iyan. Kung ganun mangyaring mas mabuting palakihin mo sila ng maayos. Pahayag din ng bida na kinukuha ang isang pusa itong si Qing Zhao Luo Tian. Ang formation na ito ay dapat na inalis noong nakalipas na mga taon. Dagdag pa niya, ito ay isang formation na may 5th grade beast course, ngunit mayroon pa rin itong napakaraming mga bahid na kahit isang normal na tao ay maaaring dumaan dito. At walang saysay na gamitin ito para sa mga pagsubok. Na agad din naman sumingit itong 3 na pahayag din ni Lei Tao, paano siya manggahas magsalita ng ganyan. Habang sinasabi din ni Chu Changfeng ito ay isang formation na ginamit para sa mga pagsubok sa loob ng libu-libong taon. Na sinagot din naman ito ni Yun Longjie na subalit ang maliit na bata ay pumasa na walang kahirap-hirap. Pahayag nga din ng Saintes sa bida, sir, plano mo bang mag-set up ng mas magandang formation para sa Qingzuan sect? Subalit agad naman din siyang sinagot ng bida, napakagandang ideya, ngunit maaari ka muna tumutok sa paglilingkod sa akin sa ngayon. Na sinagot din naman agad ng Saintes na gagawin niya ang kanyang best para paglingkuran ka, sir.
Pahayag nga muli ng Saintes, ikaw ay napakalakas at nagse-set up ng isang mataas na antas ng pagbuo ng formation, hindi dapat maging labis ito para sa iyo, tama ba? Na sinagot din naman ito ng bida, pagsilbihan mo muna ako ng mabuti, kapag nasiyahan siya maglagay siya ng magandang formation para sa iyo. Agad din naman sinagot ng Saintes na aasahan niya yan sir, subalit sa kaisipan din naman niya ay nag-apoy na nga ito sa galit dahil sa nakakainis daw talaga ito ang ating bida. At sa kaisipan din naman nga ng bida dahil sa hindi niya talaga akalain na pagkatapos ng 1,000 taon, ay ituturing pa rin ng Qingzuan sect ang lumang formation na ito bilang isang malaking kayamanan. Dagdag pa niya, ito ay isang simpleng formation na minsan niyang ginamit upang manghuli ng mga ibon. Nilikha sa mabilisang panahon upang bigyan sila ng magandang formation. At agad din naman itong humarap sa tatlo at sinasabihan na ngayon na patunayan kung tama siya, may iba pa ba kayong gustong sabihin? Na agad din naman napasabi si Yun Longjie sa hiya na wala. Habang si Chu Changfeng ay dinalang nga ito nagsalita pa dahil sa tanggap niya ang kanyang kahihiyan, sa kaisipan niya nga. Sa ngayon para silang tinamaan ng isang palakol dahil sa sarili nilang kagustuhan, at sa kasamaang palad wala silang magagawa tungkol dito. Subalit ganun pa man ay sumigaw nga dito si Lei Tao na nagdadaya daw ang ating bida. Subalit ganun pa man ay hindi naman din ito pinansin ng bida kung di maghikab lang at sinabi na wala kahit isang estudyante ang nakapasa sa entrance exam na ito, ang dami niya tuloy na sayang na oras. At sabay nga sinagot ng ating bida ang mga ito na bawat sa inyo ay mga mayayabang at talagang nadidisappointed siya sa mga ito. At wala na nga lang masagot dito si Lei Tao kung di manahimik na lang. Habang patalikod itong bida ay sinasabihan din niya naman ang Saintes na maglibot-libot lang muna siya at pakialagaan muna ang bata na si Zir. Subalit pasigaw naman din nagsabi itong Saintes sa bida na master. Ang Qingzuan sect ay maraming ipinagbabawal na lugar at maaaring ito ay lubhang mapanganib para sa iyo. Subalit agad naman din sinagot ito ng ating bida na huwag mag-alala, mas alam niya ang lugar na ito kaysa sa iyo, na kinapagtataka ng Saintes na kung ano ang ibig mong sabihin. At sa paglalakad ng ating bida ay napunta naman ito sa dulo at na may bangin. Habang humihikab ito ay maghahanap daw siya sa ngayon na magandang mapagpapahingahan at sa paghakbang niya din nga sa isang paa nito na tila mahuhulog. Subalit sa paghakbang niya ay lumutang naman ang paa nito. At sabay lumilipad sa taas ng napakabilis at nang makababa naman ito. Ay nakangiti naman ang ating bida na napasabi hindi niya akalain na may tao pa pala sa Qingzuan sect na kayang gumagawa ng spirit wine. Dagdag pa niya, ngunit kailangan niyang tikman ito upang malaman kung gaano ito kahusay na ginawa. At sa masaya na sana tutunggiin ito ng ating bida, ay may bigla naman din humawak sa kamay nito na kinapagtataka niya kung sino ito. At nang galit na matanda at higpit ng pagkakahawak sa kamay ng ating bida, ay sinasabihan niya naman ito na little boy, ang lakas naman ng loob mong magnakaw ng alak sa pagmamayari niya. Dagdag pa niya na ibaba mo'y ang hinahawakan mo, na sinagot naman din ito ng ating bida na paano kung ayaw niya, ano ang gagawin mo. Na agad din naman sinagot ito ng matanda, kakatayin kita, at sabay nga hablot sa kamay ng ating bida. Habang pinupuwersa niya nga ang bida ay nagtataka na nga lang ito dahil sa hindi man lang niya maipakagalaw ang katawan ng ating bida. At napapaisip na lang ito sa takot dahil sa ganito kalakas pala daw ang ating bida. Dagdag pa niya, ikaw na bastardo, sa ang taktok ng bundok ka nang galing. Na agad din naman ito sinagot ng ating bida, bakit ko naman sabihin kung saan sa nanggagaling. Habang pinipigilan nga ng matanda ang bida na inumin ang alak ay nagpahayag pa ito na simula ngayon itinuon ko na ang aking mga mata sa Jianzuan Peak at makihalubilo na siya sa mga ito. Sa galit na matanda dahil sa iniinom talaga ng bida ang alak na gawa niya at napakayabang pa nito at walang galang. Naglalabas na nga ito ng enerhiya sa mga kamay nito dahil sa tuturin niya daw ng leksyon ng ating bida. At bumubulosok na nga dito ang palad ng matanda habang papalapit din naman ito sa bida ay nang sabi pa ito na ganyan ba talaga ang ugali mo. Subalit bigla naman din nawala ang ating bida na kinapagtataka ng matanda at kinapanglalaki pa ng kanyang mata. At nang magsalita na naman ang ating bida ay napalingon naman ito sa kanyang likod. Pahayag niya nga na nakapatong sa alak na umiinom lang siya ng kaunti sa basura mong alak, nagagalit ka na agad. Na mas lalo pang kinagalit ng matanda dahil sa tinuturing lang talaga ito ng bida na isang basura. Dahil sa sinabi ng ating bida ay nagliyab na nga ito sa galit ang matanda, pahayag niya.
Ikaw maliit na kunhong bastardo, maaari mong sabihin ang anumang gusto mo. Ngunit ang alak na gawa niya mismo ay hindi basura, kaya papatayin kita at pupunitin ko yan ang bunganga mong iyan. At wala nang ang alinlangan sumusugod itong matanda, subalit ganun pa man ay itinapon naman ito ng ating bida pabalik sa matanda. At sa pagbulusok nga ng lagayan ng alak sa matanda, nagulat pa ito, subalit dahil sa bilis din niya na nga ito naiwasan pa. Sa dihilan ding magpagulong-gulong ang matanda at mapadore pa ng dugo. Sa pagkakita din ng ating bida sa katawan ng matanda na puro piklat, sa isipan niya nga. Ang matanda na ito ay hindi mahina, kaya lang mayroon siyang napakalaking pinsala sa kanyang katawan. At hindi niya mailabas ang kanyang buong lakas at potensyal. At sa kabilang banda sa loob na bahay ay may lumalabas naman na isang mabangong singaw. At sa naamoy nga ito ng ating bida ay nalaman din niya naman agad ito dahil sa ito daw ay isang alak din sa loob ng sirang temple. At nang pumasok ito sa loob ay pinigilan pa nga ito ng matanda na wag kang papasok sa loob. Naagad din naman ito ikinalinggan ng ating bida at pahayag niya sa matanda. Kapag walang pahintulot niya, hindi ka makakapasok dito kung hindi sasampalin kita sa tuwing makikita-kita. At nang makapasok na talaga dito ang ating bida sa loob ay mas lalo pang ang maamoy itong alak at napasabi pa siya na kalidad talaga ang alak na ito. Dagdag pa niya, sinong mag-aakala na ang matandang iyon ang maglalabas ng pinakamataas na kalidad na espiritual na alak. Dagdag pa nito, muli ito ang pinakamahusay na kalidad ng alak, iilan lamang ang mga tao sa itaas na mundo ang nakakapagtimpla ng alak na ito, at agad na ngang itong tinanggo ng ating bida habang sabik niyang binubuksan ito. Ay napaisip pa ito muli na umaasa siya na ang lasa ng alak at pinakamataas na kalidad na espiritual na ito ay hindi sana makakadismaya. Subalit imbis matuwa sa makita nito ay bigla naman siyang natigilan at magtaka. Dahil pala sa nakikita nito ay may isang bata naman nakalablob sa alak na parang lasing na lasing at tila ginawang itong paliguan ng alak. Dahil sa nakikita ng bida ay napasabi naman ito muli sa kaisipan niya, hindi ba ito ang babaeng demon na nakakulong sa bulwagan ng mga bilangguan ng mga demon? Dahil sa pagtataka ng bida sapagkat nakakalabas peren daw ang kanyang spirit. At nang maalungpungatan nga ang batang ito ay nagtatanong nga agad ito sa ating bida. Na kung sino ba ito at bakit mo ginugulo ang tulog ko? Dahil sa kalasinggan at bigla na lang nga din ito napatayo at napagtanto niya na isa palang totoong tao ang nasa harap niya. At napasigaw na lang nga ito na naloko na nahuli na ba siya, nang iningitian lang naman ito ng ating bida sa pagkakita din ng bata sa kanya. Dahil sa isa lang itong spirit ay kumar-ipas na nga ito sa pagtakbo at tumagos lang sa katawan ng ating bida. Dahil din sa pagmamadali nito para makabalik sa orihinal niyang katawan. Dahil sa bilis ng batang demon ay natawa na lang nga dito ang bida dahil sa mabilis din daw ito. Dagdag pa niya, ngunit para sa kanya ay magiging kapaki-pakinabang ito na mahuli ka sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya, muli ang immortal aura ng pinakamataas na kalidad na espiritual na alak na ito ay halos ganap na hinihigop ng batang babaeng iyon. Kung wala ang aura ng immortal, ang masarap na lasa nito ay nabawasan ng hindi bababa sa 70%. At sa pagbaba niya ay nagsabi pa ito na sinayang niya ang likas na yaman ng walang pag-iingat. At sa nakangiti ng ating bida ay pahayag niya muli na dapat parusahan talaga ang batang babaeng iyon. Balik sa matanda na habang umiiyak sa mga basag-basag niyang alak, pahayag niya nga sa sarili niya. Ang alak niyang pinakamataas na kalidad at paggawa ng serbesa sa loob ng 49 na taon ay nawala na lahat. Subalit bigla din naman itong natigilan sa pagmamaktol dahil sa napansin niyang paa sa harap nito. Na ito pala ang ating bida, pahayag niya nga sa matanda, panigurado nasa loob pa rin ang napakasarap na alak na ginawa mo. Dagdag pa niya, at may itatanong din ako sa iyo ngayon. Na sinagot din naman ng matanda na mabuti na nandito ka na rin, at bigla na lang ngang sumigaw ito sa bida na kung sino ba talaga ito. Subalit ikinagalit naman ito ng ating bida dahil siya mismo ang nagtatanong dito at hindi ikaw. Nakinatakot ng matanda at sa tingin niya nga sa ating bida ay kaya siyang apakan anumang oras. At bigla na lang ngang huminahon ang matanda at sabay tanong sa ating bida na anong kinakailangan mong itanong, sir. Sa katanungan ng ating bida ay pinahayag niya sa matanda, bukod sa iyo may iba pa bang nakatira sa Jianzuan Peak na ito? Na agad naman sinagot ng matanda ito na wala. Pahayag niya ang Jianzuan Peak ay inabandona 2,000 taon na ang nakalilipas.
Pahayag muli ng bida kung gayon alam mo ba kung ang Jianzuan Peak na ito ay may anumang ipinagbabawal na lugar. Pahayag nga din ng matanda wala kahit isa nanirahan dito kundi siya lang sa ilang daang taon. Kung may mga ipinagbabawal na lugar ay sigurado alam niya ito. Dagdag pa niya sa Jianzuan Peak maliban sa dakilang tuldok doon wala nang ibang kakaibang lugar dito. Dahil sa walang nakuhang impormasyon ng ating bida sa matanda ay agad na lang nga rin siya umalis. At sinabi niya din na may iba pa siyang dapat ayusin kaya e-enjoy ang iyong sarili. Subalit sa isipan din ng matanda ay napakapamilyar daw ang bida sa kanya. At sa Lord of Profound Heaven's Palace Hall. At walang ano-ano ay agad ngang bumakas ang pintuan dahil pala ito sa ating bida. Pahayag niya nga sa sarili nito na mukhang totoo ang sinasabi ng matanda na walang nakakapunta dito sa mahigit 2,000 taon. Dagdag pa niya hindi nakakapagtaka na nakatakas ang babaeng demon na iyon. At nakita nga din dito ng ating bida ang kanyang statue wika niya kaya walang pumunta dito upang masiguro ang pagbuo ng hadlang sa bulwagan ng mga bilanggo ng demon ng higit sa 2,000 taon. Dagdag pa niya habang patalikod natatakot siya na ang kapangyarihan ng pagbuo ng hadlang ay naubos na. Habang papalakad sa loob ay may bigla naman din may kung anong space na nagsibukasan ang sahig nito at nagmimistulang daanan pababa. At nang makababa naman ang ating bida ay sa loob din naman nito ay may kung anong silyo ang pintuan. Subalit ganun pa man wala rin naman kahirap-hirap ito napasok ng ating bida at nang nilinggan-linggan niya naman bawat paligid. Ay nakikita niya din naman dito ang mga kalansay at mukhang tila mga bilanggo noong nabubuhay pa ang mga ito. At habang nakausli ang kamay nito ay may sinusulat nga itong mga lingwahe. Ayon sa nakasulat 2,000 taon na ang nakalipas ang mga mula sa Qingzuan sect ay hindi nagsasalita ng anumang mga birtod o moralidad. Pinapahirapan at tinatrato nila kaming parang mga alipin dahil sa gutom at mga paghihirap. Ay umaasa na lang siya na nasa ay may dumarating na kung sino para pumatay sa kanya dahil sa hindi niya na talaga kaya. Pahayag din ng ating bida nito sa sarili niya ang commander na kilala sa kanyang kalupitan 2,000 taon na ang nakalipas ay namatay lang sa gutom. Dagdag pa niya sa mga ibang mga buto na lang ang mga natitira. Na kahit isa sa mga pinakadakilang pirata ng dagat ay namatay din sa gutom. At ganun din ang taong ito. Habang papasok sa loob ay may isang boses naman dito naririnig ito ang ating bida. Sigaw nga nang nagsasalita eksaktong 2,600 taon na ang nakalipas hindi ka na bumalik mula noong araw na umalis ka. At nakalimutan mo na ba talaga ba siya dagdag pa niya na ito pala ang batang demon. Wika niya pagkatapos akong lokohin na lumapit sa mga matatamis mong salita sa kamo ako ikinulong dito pwede ka man lang pumunta at makasama ako ng ilang oras. Dagdag niya habang umiiyak ngayon ang natitira na lang ay ang bundok na ito sa loob ng Qingzuan sect at ang isang matandang na iyon. At ang yang chi dito ay masyadong malakas na naging dahilan upang hindi ko masipsip at gamitin ang aking chi. Ako ay lumalabas ng palihim upang sumipsip ng ilang chi mula sa aura sa paligid ngunit malinaw na hindi ito sapat. Kung magpapatuloy ito baka mamatay ako sa gutom dito. At siya si Tao Yuyu. At nag-iiyak nga ang batang ito sa inis dagdag pa niya plano mo palang akong iwan bakit kailangan mong isil ang lugar na ito o kahit man lang magpadala ng makakain dito sa kanya. Subalit napalingon naman ito sa kabilang banda. At nang lumapit ito sa kanya kulungan ay napasabi pa ito sa tuwa may disciples na ba mula sa Qingzuan sect na nakatuklas ng lugar na ito. At sa mga pag-ihip sa palad ng batang si Tao Yuyu para akitin ang mga nakapasok sa lugar na ito. At nang makita din ito ng ating bida ay napasabi din naman ito ang maliit na batang babae na iyon ay mayroon pa ring mood na makipagkulitan sa mga tao sa pamamagitan ng paraan ng mantukso. Dagdag pa niya gaya ng inaasahan tinatakan ko ang lugar na ito bago ako mamatay. Kung hindi ang mga disciples ng Qingzuan sect ay natukso ng batang babae na ito kung siya ay palayain ang buong mundo ay magiging magulo. At habang papalapit naman din ito ang bida ay natutuwa nga ito si Tao Yuyu dahil sa gumagana daw ang panunukso niya at ngayon nahulog na siya sa penya. Dagdag pa niya habang nakangiti at naglalabas ng aura sa kamay niya. Nagagamitin ko ang aking huling beat ng malalim na enerhiya sa spell na ito pagkatapos. At bigla na lang ngang ito sumabog at nang mawala ang mga usok ay lumaki naman itong batang si Tao Yuyu. Sa isipan niya nga Ye Changzuan ang lahat ng ito ay kasalanan mo kung hindi dahil sa iyo wala sana siya rito at di ko hahayaang mawala ang pagkakataong ito.
Ikinulong mo ako ng 2,800 taon, talagang tatakas ako dito at pagkatapos. Dagdag pa niya na habang nangaakit sa magandang nitong katawan, hanapin kita at ikulong ka upang ikaw ay maging laruan kong lalaki. At tayo ay magsasama magpakailanman. Na agad na nga itong inaakit niya ang ating bida at pahayag niya nga na gwapong binata, lumapit ka at iligtas mo ako. Subalit imbis maakit ang ating bida ay sumigaw naman ito na tumahimig ka dyan. Hindi pa ako tapos sa iyo sa pagnanakaw mo ng aking cat Angie, tanging spirit wine ngayon lang. Na kinapagtataka ni Tao Yuyu, pahayag niya din, ninakaw ko ang iyong napakagandang spirit wine. Habang nakaupo naman ito ay naalala niya din naman ang ibig sabihin ng ating bida. Sa kaisipan nga ni Tao Yuyu, ang taong ito ay walang gaanong cultivation, siya ba ay isang bagong disciples na kakapasok lang sa Qingzuan sect. Nakakamangha ang mga ganitong uri ng tao ay kadalasang pinakamadaling malinlang. Dagdag pa ng batang si Tao Yuyu, gwapong binata, kung papalayain mo ako ay gagawin niya lahat ang ipag-uutos mo. Sabay akit na naman sa ating bida, pahayag niya muli kahit ano ipapagawa ng ating bida ay gagawin niya ito. Subalit mas lalo naman din itong kinainis ng ating bida dahil sa ilang daang taon silang di sila nagkita, pero ngayon ay naglakas loob pa talaga ito gumawa ng mga kalukuhan. Pahayag nga ng batang si Tao Yuyu, sino ka ba, nagkakilala na ba tayo at bago ka lang ba bilang alagad na kamakailan lang ay nakapasok sa Qingzuan sect? Na agad din naman itong sinagot ng ating bida, kailan ka pa naging isang tao mula sa Succubus clan? Ang alam lamang kung paano husgahan ang isang libro sa pamamagitan ng takip nito, hindi mo ba masasabi base lang sa amoy mo kung sino talaga ako? Na agad na nga rin itong inaamoy-amoy ni Tao Yuyu, habang inaamoy niya ito ay napasabi din naman ito na parang pamilyar sa kanya ang amoy ng ating bida. At di katagalan ay napagtanto din niya naman sa gulat niya dahil ito daw si Ye Changzuan. Subalit ay bigla din niya din naman niyang binawi ang sinasabi niya dahil sa may kaunting pagkakaiba. Dahil sa di ito makapaniwala na ito si Ye Changzuan ay sumigaw naman ito na kung sino ba talaga ito. At kung ikaw ba ang inapo ni Ye Changzuan, sa galit niya ay dinuduro-duro niya na nga itong ang ating bida. Sambit nito niya muli, sabihin mo sa akin kung sino ang iyong ina dahil siya mismo ang pupunta at papatayin sila. Dahil sa kung ano-ano na lang nga ang pinagsasabi ng batang ito ay wala na lang ngang masabi din ito ang ating bida. Dahil sa mga pinagsasabi ng batang si Tao Yuyu ay napasabi lang din itong ang ating bida na kung kailan pa kaya itong batang ito nagkaroon ng ganoong katingkad na mga imahinasyon. Ngunit sa kulit ng batang ito ay sinubukan naman ng bida na pitikin ang noon ni Tao Yuyu. At nang pinitik niya nga ito, di rin naman maiwasan masakta ng batang si Tao Yuyu. Habang nakaharap sa isa't isa ay sinabi naman din ng ating bida sa batang si Tao Yuyu na siya si Ye Changzuan. Ngunit imbis maniwala ito ay nagsisiga na naman nga ito at sinasabi niya sa ating bida na huwag kang magsinungaling sa akin. Kahit na halos kapareho mo ang iyong ama, mayroon pa ring kaunting pagkakaiba sa inyong dalawa. Saka sa kabila ng katotohanan na ang iyong ama ay palaging nasa body refining realm. At papaano nagtataglay pa rin siya ng mga kakayahan sa paglinang at wala ka pang pundasyon ng paglilinang. Dahil sa mga pagbubunganga ng batang ito ay bigla din naman niya napagtanto at sinasabi niya, sabi mo ikaw ay si Ye Changzuan at hindi maaaring ito. At bigla na lang nga itong inilayo ang kanyang katawan, pahayag niya gusto mong magpanggap bilang iyong ama at gumawa ng mga bagay tulad ng. At di na niya nga naituloy ang mga sinasabi ng batang ito. Dahil sa kung ano-ano na nga ang pumapasok sa utak ng batang ito ay pinatigil na nga ng ating bida ito at sinasabihan niya din naman ito na baliw ka na ba pagkatapos manirahan dito ng halos 2,000 taon. Sa mga tingin niya ay sinasabihan pa niya ito na di kaya o nagpapanggap ka lang na baliw na babae. Dahil nga din sa agwat ng distansya nila sa isa't isa ay ginamitan naman ito ng ating bida ng isang puwersa para lumapit ito sa kanya. At nang makalapit naman din ang katawan ng batang si Tao Yuyu, sa dahilan din may dikit talaga ang kanyang buong katawan sa bakal. Ay saka din idinikit ng ating bida ang kanyang hintuturo sa noo ni Tao Yuyu at sinasabihan malinaw na ikaw ay isang maliit na babae. At malinaw na lang ang nasaksihan ng bata na si Tao Yuyu na nahati na nito ang kanyang spiritual energy. Sa dahilan din lumiit ito at bumalik sa pagkabata, pahayag nga ng ating bida sa kanya, huwag basta-basta magpalit anyo sa isang matanda. Dagdag pa nito, dapat natuto ka na 2,000 taon na ang nakakaraan, hindi uubra sa akin ang iyong taktika ng alindog ng mga demon sect.
Dahil sa di ito natutuwa ang batang ito ay sinasabihan din naman niya itong ang ating bida na ikaw paano mo nalaman ang aking pagbabago. Subalit di na lang naman din sinagot ito ng bida kundi hinayla na lang nito ang pisngi ng batang ito. At sinabi niya din sa hindi ba nakakatuwang maging isang batang walang pakialam kung bakit mo gustong maging matanda. Tsaka nakalimutan mo na ba yung nangyari nung huli mo akong ginayuma? Pahayag nga ng ating bida at pinapaalala sa batang ito ang pangyayari noon. Na di ba namamaga ang puweten mo ng isang buwan noon tama sinabi ko rin na sa susunod na subukan mo akong gayumahin paghahampasin ko ang puwitan mo ng ilang daang beses. At nung mga alaala na iyon ay nag-iiyak nga ang batang si Tao Yuyu at humihingi ng patawad sa mga pagkakamali niya. Dagdag pa ng ating bida sa ibang pagkakataon kapag walang seal formation sa dungeon lumabas ka na may transformation technique. Buti na lang hindi ka tumakas kahit aalis ka pero nilagyan mo ng lason ang polygon ko. Din pagkatapos kang makulong ng 100 taon bago kita palayain. Sinabi ko sa iyo na huwag kang bumalik sa demon sect ang iyong pagiging banal ay karaniwang isang kaldero. Kailangan kitang iligtas dahil binibaliwala mo ang payo ko. Dahil sa mga alaalang iyon ay sinasabihan naman ito muli ng ating bida itong bata na sino sa tingin mo ako ngayon. At napaluhan na lang itong bata na sinasabi din niyang ikaw ba talaga si Ye Kangzuan. At humahagulhol na lang nga umiiyak ito pahayag niya bakit mo ako iniwan ng napakatagal bakit ang tagal mong bumalik. Subalit di na lang din naman ito pinansin ng ating bida kundi tumalikod ito at papaalis na sana. Ngunit hinahawakan naman ng bata ang kanyang suot na damit. At sa kakyutan ng batang si Tao Yuyu ay pahayag niya nga sa ating bida wag kang tumakas. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinapaalis dito sa bilangguan na ito. Pahayag nga ng cute na si Tao Yuyu 2,600 taon may ideya ka ba kung paano ko ginugol ang huling 2,600 taon? Iisa lang ang tao sa basement na ito at wala siyang makakausap. Habang lumuluha ay dinagdag niya pang sabihin sa ating bida kung gaano kalungkot ang buhay niya sa bilangguan at walang man lang makakain. Naagad din itong sinagot ng ating bida na nakangiti na naintindihan niya ito. Dagdag pa niya pagkatapos niyang walang kalaban sa Kangzhou ay umakyat siya sa upper realm at hanggang sa tuktok ng rangkang ng tungtian. Pahayag din ng batang si Tao Yuyu mahigit 2,000 taon ka na rin nakipaglaban sa bakit nagbago ang itsura mo. Paliwanag din naman ng ating bida na namatay siya kahit minsan. Sa kabila ng katotohanang nagbackhand ako sa Kangzhou. At may ilang maliliit na isyo noong muling nabuo ang kanyang katawan buti na lang buhay pa siya. Nakinagulat ng batang si Tao Yuyu at napasigaw na talaga bang namatay ka na minsan. Dagdag pa niya sa ating bida na may pangamba na kinukumusta kung magaling na ba talaga ito. At sa sinabi niya din kung sino ang pumatay sa ating bida dahil sa siya mismo ang papatay nito. Pahayag din ng ating bida na nakangiti na wag nang alalahanin pa ito. Dagdag pa niya pero iilan lang ang mga tao sa mundong ito na maaaring maging kalaban niya. At sabay hawak sa ilong ng bata pahayag muli ng bida at isa ka pang bata huwag mong tawaging ang inyong sarili na matandang babae. Na sinagot din naman ito ng bata hindi na siya maliit na bata ngayon at lumaki na siya halos 2,000 taon na nga siyang nandito sa loob ng bilangguan. Dagdag pa niya hindi na siya bata, anuman ang edad niya sa iba at hindi na siya maliit. At nang tumatayo na din naman itong ang ating bida ay sinasabihan niya nga dito itong batang si Tao Yuyu kung gusto ba nitong lumabas. Na sinagot din naman agad ito ng batang si Tao Yuyu nang napakabilis na oo gusto niya na talagang lumabas dito. Pahayag nga din ng bida sa bata ikinulong kita dahil wala ako rito at alam kong magdudulot ka ng kaguluhan sa lahat ng dako. Dagdag pa sa iyong likas na karisma napakadaling magdulot ng gulo. Dagdag pa niya ngayong bumalik na siya hindi niya na kailangang mag-alala tungkol dito. Subalit sa kaisipan din niya medyo nakakatakot na makulong ang isang maliit na bata sa loob ng mahigit 2,000 taon. Subalit bago ito pakawalan ng ating bida ay sinasabihan niya din naman ito na bago kita ilabas ay may mga ilang siyang kondisyon. Naagad din naman itong tinugunan ng bata na kahit anuman ang kondisyon ay nangangako siyang susundin niya ito. Naagad din naman itong pinahayag ng ating bida na ang una niyang kondisyon ay wag basta-basta mag-transform. Pangalawa wag lalayo sa kanyang ng 5 hakbang pangatlong ang higit sa lahat ay wag mong tawagin ang iyong sarili na matanda. Dahil sa mga kondisyon ng ating bida ay napasagot din naman itong bata na kung iyan lang ba kasimple ang iyong mga kondisyon.
Habang binubuksan ng bida ang silyo ay sinagot din niya naman ito kung gusto mo bang dagdagan niya pa ang mga kondisyon. Subalit di naman agad ito sinagot ng batang si Tao Yuyu dahil sa pagkabukas pa lang ng silyo ay bigla na lang ito tumalon sa bida at niyakap niya ito. At sinabi niya din na talagang alam niya na mahal mo pa rin ako Ye Kang Zuan at hindi mo matiis ang pagiging malupit mo sa akin. At tuwang-tuwa nga ito lalabas ito si Tao Yuyu habang nakasakay sa balikat ng ating bida ay sinabi pa niya na tara at kumain na tayo ng masasarap na pagkain. Subalit sa kalikutan niya ay sinasabihan din naman siya ng ating bida na wag masyadong malikot. Balik sa Qingzuan sect habang natataranta ang mga taong ito na nakikita nila at napasabi na lang sa kanilang mga sarili kung anong uri ba daw na spiritual root ito. Sa harap ng Discontinuity Monument habang nakatayo itong batang si Zir ay naglalabas nga ito ng enerhiya ang kanyang katawan. Dahil din sa mga nakakakita ay napamangha nga ang mga ito at sinasabi nila. Maaari daw talaga itong mamukadkad sa dalawang kulay ng sabay-sabay at parehong nakamit ang banal na grado. Dagdag pa nila si Sanji ay nasa pinakamahusay na grado lamang ngunit hindi pa pala siya ang pinakamahusay dahil may isa pa palang may natatangi. At sa pagkagulat ng Saintes dahil sa nakikita niyang resulta sa monument na ang batang ito pala ay nagtataglay ng isang kambal na to body. Pahayag pa ng Saintes dito na ito ay isang Eukaristiya na hindi nakita sa libu-libong taon bukod dito. Mayroon itong mga katangian ng yelo at apoy na maaaring mag-cultivate ng parehong yin at yang. Dahil sa pagtataka ng bata ay napasabi din naman ito kung bakit ang monument na ito ay nanginginig daw ng mag-isa. Habang nasaksihan din ito ng grupo nila Yunlong Jia, ay napasigaw din naman ito sa gulat si Lei Tao dahil sa totoo daw talaga na ang batang ito ay nagtataglay ng banal na grado. Pahayag nga din ni Chu Changfeng ay tama ka nga brother ito ay nagtataglay ng pinakamataas na spiritual root at nainsulto pa naman niya itong bata. Subalit bigla naman din sila natigilan sa mga usapan nila at napalingon sa likuran dahil sa may bigla na lang nagsalita na gusto niya daw itong bata. At nang mapalinggan naman sila ay binati naman nila sa pagdating ito na elder. Dahil sa pagdating ng elder ay nagbulong-bulungan nga ang mga ibang disciples na ang sabi na baka kukunin ng elder itong batang si Zir. Pahayag nga ng elder na nakapagtataka ang ganitong kalakas na pangangatawan ay lilito sa oras na ito para sa pagpasok ng sekta. Subalit sa kalangitan ay may kung sino naman lumilipad at tumatawa habang patungo sa elder. Nakinalinggan naman din dito ni Elder Zhao at sinabi sa kanyang sarili na ang bibilas naman makarating ng mga matatandang gang na ito. At nang magpakita nga ang mga ito isa rin palang mga elder ito. Pahayag nga ng babaeng elder ng Holy Women Clan na si Yushuan na dapat sumali ang batang ito sa Holy Women Clan niya. Subalit hindi naman din ito sinang-ayonan ng Master of Sky Splitting Clan na si Zhuo Tongtian. Pahayag niya din sa elder ng Holy Women Clan na si Yushuan. Ang iyong Holy Women Clan ay mayroon ng isang babaeng saintess ang Panla na ito ay dapat na dumating sa aking Sky Splitting Clan. Subalit sinagot din naman sila ng Master of Meteorite Clan na sina Lu Shibei. Na nasa kanyang Meteorite Clan ang lahat ng kaalaman sa mundo ang pinakamagandang lugar para sa batang iyon. Na sinagot din naman sila ni Elder Zhao na hindi ba dapat first come first serve alam niyo naman na siya ang nauna dito hindi ba? Na sinagot din naman ito ng tatlo ng sabay na wala silang pakialam kaya umalis ka na dito. Pahayag nga ni Yushuan sa kay Elder Zhao hindi ka man lang master ng anumang angkan at naglakas loob kang magnakaw ng aming potensyal na alagad. Na agad din naman ito dinagtungan ni Zhuo Tongtian ng pag-iinsulto kay Elder Zhao. Pahayag niya din dito tama si Yushuan ano ang maaari mong ituro sa kanya kapag siya ay naging iyong disipulo wala ka man lang mga kinakailangang mapagkukunan. Pahayag din naman dito ni Lu Shibei bagamat mayroon kang kapangyarihan ngunit hindi ikaw ang nagnanais ng kalayaan kaya ayaw mong maging master ng isang clan. Dahil sa masasakit na salita nilang tatlo ay sinagot naman ito ni Elder Zhao at pinagmumura niya sa galit niya nga. At sinabi sa kanila na kayong mga grupo ng mga tusong bastardo kaya noong panahong naglalaban ang lahat para maging clan master. Paulit-ulit niyong sinasabi ang tungkol sa mga kahalagahan ng pagiging clan master. At sinabi sa akin na huwag ipaglaban kaya pala ito ay para sa isang layuning nyo dito. Dahil sa ayaw talaga magpatalo bawat isa sa kanila ay may bigla din naman nagpatigil sa kanila at sinasabihan ang mga ito na ihinto nyo yan ang inyong labanan. Habang naglalabas ng aura ang misteryosong nasa taas nila ay sinasabihan pa sila nito na ang batang iyon ay para lang sa kanya.
Na kinapagtataka din ng tatlong kung sino ba ito. Pahayag niya pa muli nito sa apat sa ayaw at gusto nyo ay kukunin ko ang batang iyon. Dahil din sa pagdating ng hindi pa kilalang tao ay napakumanto din naman dito ang nasa baba na nakakarinig sa mga usapan nila. Na kung nababaliw na ba daw itong bagong dating at sinasabi din naman sa kanyang katabi na hinaan mo naman ang iyong boses baka marinig ka nito. Dagdag pa niya siya ang Supreme Elder ng Qingzuan Sect. At di na lang nga din pa nakipagtalo ito si Elder Zhao dahil sa pagkakilala niya sa bagong dating. At tumatawa na lang siya nito dahil sa wala na daw talaga siyang pagkakataon pa makukuha ang batang iyon. Na kinapagtataka ng tatlo na kung bakit nandirito ang matanda dahil sa pagkakaalam nila ay nasa pagsasanay ito. Nagnang inihayag na nga ang pagkatao nito ay ito nga ang Supreme Elder ng Qingzuan Sect na si Tai Kang. Pahayag niya nga sa mga ito sinong mag-aakala na pagkatapos niyang matapos ang kanyang pagsasanay sa pag-iisa ay makakatagpo siya ng napakagandang panla dito. Dagdag pa niya na natutuwa sa kanyang sarili na sa ganitong uri ng ugat tiyak na mamanahin ng bata ang kanyang paraan ng paglilinang o posibleng malampasan pa niya ako. Na agad din naman bumati itong apat bilang respeto sa Supreme Elder. At bumati din naman ito pabalik ang Supreme Elder sa kanilang apat at pinahayag niya din sa mga ito mukhang sa pagkakataon na ito ay aagawan ko kayo ng alagad. Dagdag pa niya ngunit syempre kung mayroon kayong anumang pagtutol huwag mag-atubiling sabihin ito sa kanya. Na agad din naman unang ito sumagot si Elder Zhao na wala siyang anumang pagtutol dito. At sabay din naman siyang lumangan sa tatlo at sinasabihan ang mga ito na hindi rin naman kayo tumututol tama ba? Na sinagot din naman nilang tatlo itong Supreme Elder na wala sila anumang pagtututol gaya ng sinasabi ni Elder Zhao. At sabay nila itong binati sa bago nitong disciples. Na kinatuwa ng Supreme Elder dahil sa ang babait naman daw ng mga ito. Dahil sa kanilang napagkasuduan na kung kanino talaga napunta ang bata bilang disciples ay agad na nga ito tinanggo ng Supreme Elder para puntahan ito. At sinasabihan ang apat na samahan siya nila dahil sa ipakilala niya ang mga ito sa bago niyang disciples. At sa pagbaba nila ay agad din naman ito binati ng Saintess itong Supreme Elder na may paggalang. Sa paggalang naman ng Saintess nito ay sinasabihan din naman siya ng Supreme Elder na wag na masyadong magpakumbaba pag nakikita siya nito. At habang nasa gilid naman ito si Yunlong Jia ay naiinis naman ito sa bata dahil sa isa lang daw na itong pulubi ay nabigyan pa ng atensyon ng Supreme Elder. Dagdag pa niya na siya lang dapat ang bida sa pagsusulit sa oras na ito dapat ay nasa kanya ang lahat ang tijan at atensyon ng mga manunood. At nang makalapit din naman itong Elder sa bata na si Zir, ay nagpakilala naman ito at sinabi niya na siya ang Supreme Elder ng Qingzuan Sect at mula ngayon ay ikaw na ang disciples ko at maging master mo. Subalit sinagot naman din ito ng bata na sinabi sa kanya ng big bro niya na siya na ang master nito. Dagdag pa ng bata at sinabi rin ng big bro sa kanya bukod sa kanya wala nang ibang bagay na maging master niya kundi ang kanyang big bro lamang. Na kinapagtataka ng Elder na kung sino nga ba ang tinutukoy ng bata na big bro nito. Dahil sa di talaga alam ng Supreme Elder na kung sino ang tinutukoy ng bata ay napatayo naman ito at hinarap ito ang Saintess. At sinasabihan kung may alam ba ito kung sino ang tinutukoy ng batang ito. Subalit di naman agad ito nakasagot ang Saintess kahit alam niya na ang ating bida ito. Ganun pa man ay pinangunahan naman ito ni Yunlong Jia at sinabi sa Elder na alam niya ito kung sino ang tinutukoy ng bata. Nakinalinggan din naman ng Supreme Elder ito at sinasabihan ito si Yunlong Jia na sabihin ito sa kanya kung sino ito.